Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1651-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakakaloko naman. Sino ba ang iniisip ng City Lord Manor ninyo tungkol sa amin? Aagawin ng tatay mo ang mga tao mula sa inyo. Ano ang magagawa mo sa akin, Dixon? Hansel, tumabi ka para hanapin ang tatay mo. Mag-ingat ka dahil pipigain kita hanggang sa sumabog ka. Sabi ni Mori sabay tawa ng malamig. Mori, napaka-dominant mo. Pupunta ka man o hindi, mukhang wala kang huling desisyon, di ba? Nakangising sabi ni Hansel. Maliligaw kayong lahat sa isang tabi dahil sa inyong ama. Ang ating City Lord Manor ay nasa ortodoksong panig. Natural lang na si Little Brother Mateo ang dapat unang pumunta sa City Lord Manor. Sabi ni Dixon. Si Dixon ay nagmula sa City Lord Manor, habang si Hansel ay ang mensahero ng Blood Rainbow Manor. Nang sandaling magkita ang tatlong tao, nagtalo sila, na may mga senyales ng pagtatalo na parang sasagutin ang isang salita ng hindi pagsang-ayon. Kahit na sama-samang itinatag ng tatlong pamilya ang Heavenly Network Gathering, ang alitan sa pagitan nila ay hindi kailanman tumigil noon. Ang kabiserang lungsod na ito, kahit ang City Lord Manor ay hindi kayang supulan ang dalawa pang pangunahing kapangyarihan. Ang kaguluhan ay makikita sa isang sulyap. Ang dalawa pang pamilya ay walang anumang respeto sa City Lord Manor. Ngayon, biglang lumitaw si Mateo. Natural lang na gusto ng tatlong pangunahing paksayo na ito na bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Napakasensitibong lugar ng Riverlock Capital City na ito. Nag-aaway ang lahat at nag-aalala rin sa isa't isa. Para magawa ni Mateo na makalabas ng napakaraming Void Spirit Divine Pills ng sabay-sabay, at makasama rin si Cooper, ang third layer Heaven Divine Lord na ito bilang bantay, wala silang ibang magawa kundi ang mag-isip-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Mateo. Hinanap ng tatlong pamilya si Mateo. Natural lang na kailangan nilang imbestigahan ang mga bagay-bagay. Kahit tinawag ni Cooper si Mateo na kapatid, hindi maitago ang magalang na ugali na iyon. Malalaman agad ito ng mga taong may mapanuri na mata. Bukod pa rito, ang isang batang makapangyarihang Divine Lord Realm tulad ni Cooper, tanging isang malaking puwersa lamang ang makakapag-alaga sa kanya. Sa ganitong paraan, ang pagkakakilanlan ni Mateo ay talagang pambihira. Bukod pa rito, paano kaya maaayos ng mga ordinaryong puwersa ang isang alchemist na sumusuway sa langit? Kaya naman, ang tatlong pamilyang ito ay naging napakagalang kay Mateo. Kung hindi sila nag-iingat sa pagkakakilanlan ni Mateo, dahil sa pagiging dominante ng tatlong pangunahing puwersang ito, paano nila makikipag-usap ng maayos kay Mateo? Diretso nila siyang mahuhuli at matapos na ang lahat. Walang tigil ang pagtatalo ng tatlong tao nang biglang nagsalita si Mateo, kailan ko sinabing babalik ako sa inyong lahat? Bumalik na kayo. Kailangan ko pang mag-ayos ng mga table tas mamayang gabi, kaya wala akong oras para maging bisita. Gusto kong bumili ng mga gamot, maaga ako bukas. Hindi ako bibili ng mga gamot, huwag mong sayangin ang oras ko. Pagkatapos magsalita, umikot si Mateo sa tatlong grupo ng mga tao at naglakad palayo. Tiningnan ng tatlong tao si Mateo na walang ekspresyon at umalis ng ganoon lang. Walang sino man ang nangahas na umakyat at huminto. Sinadya iyon ni Mateo. Habang nagiging mahirap unawain ang kanyang pagkatao, lalo nilang mararamdaman na mayroon siyang matibay na pinagmulan. Ang kanyang lakas at mayabang na ugali ay sapat na upang hindi manggahas ang tatlong pangunahing puwersa na kumilos ng padalos-dalos ng walang maingat na pagsasaalang-alang. Ang pagpunta ni Mateo sa Riverlock Capital City ay para lang dumaan at hindi siya maaaring magtagal. Hindi siya maaaring magkaproblema sa mga katutubong puwersa rito. Bukod pa rito, sa isang lugar na tulad nito, ang tatlong pangunahing puwersa ay pawang mga tusong Sorrow. Kung talagang pupunta siya, ang pusa na lang ang palalayasin niya. Kaya, mabuti pang huwag na lang silang pansinin. Tama nga, walang nangahas na huminto sa tatlong powerhouse ng Divine Lord na nasa ika-6 na patong ng langit. Nagmalaking umalis si Mateo ng ganito. Nang makita ng mga nakapalibot na martial artist ang eksenang ito, nanlaki ang kanilang mga mata. Mapang-iping sinakop ng tatlong malalaking paksayo ito ang Riverlock Capital City. Walang sino man ang nangahas na manggulo sa paligid.
Sinasabing ang tatlong malalaking paksyong ito ay pawang may mga makapangyarihang sumusuporta sa kanila sa likuran. Hindi lamang sila mga ikapitong patong na banal na Panginoon ng langit. Sa kabuuan, ang Riverlock Capital City na ito ay isang malaking cake, lahat ay gustong kumain. Pero sa napakalakas na tatlong puwersa, walang sino man ang nangahas na kumilos laban sa batang ito sa Origin Deity Realm. Naunawaan ng matatalinong tao ang nangyayari, ngunit ng mga hanggal ay naiwan lamang na may pagkabigla. Paulit-ulit silang pinayuhan ng mga Panginoon ng tatlong pangunahing puwersa bago pumunta, para sa 3 taong ito na huwag madaling masaktan si Mateo. Sa huli, hindi man lang sila pinansin ni Mateo. Nagpalitan ng tingin ang 3 tao, at natuklas ang kalokohan lang ang kanilang pag-aaway, kaya tumalikod na lamang sila at umalis. Sa Sword Star Alliance, hindi nagulat si Alliance Chief Archie matapos makinig sa ulat ni Mori. Pinuno ng alyansa, talagang mapang-asar ang batang ito. Kung hindi lang dahil sa dami ng panghihikayat mo, binabalatan ko na talaga siya ngayon. Galit na sabi ni Mori. Ang lakas niya ay karapat-dapat sa pagiging pangalawang tao sa Sword Star Alliance. Karaniwan, ang hangin at ulan ay nasa kanyang kalooban. Ngayon, hindi siya pinansin ng isang batang Origin Deity Realm, paano siya hindi magagalit? Kumurap-kurap ang tingin ni Archie, ngunit nagtanong siya, "Oh, Ming Liang, sa tingin mo ba ay maaaring magkunwari lang ang pagmamaliit ng batang iyon?" Umling si Mori at sinabing, "Imposible. Ngayon lang ako nakakita ng isang Origin Deity Realm na nangahas na maging ganito ka-arrogant, na hindi seryoso sa ating tatlo. Ako, si Oldo, ay sumunod sa iyo ng maraming taon, mayroon pa rin akong kaunting husay sa paningin. Bukod dito, hindi ba't naroon din sina Hansel at Dixon? Kahit na lokohin niya ako, hindi rin posible na lokohin tayong tatlo ng sabay-sabay, tama ba?" Tumango si Archie nang marinig iyon at sinabing, "Kung gayon tama. Tanging ang mga taong sanay sa mga high-level powerhouse ang maaaring magwalang bahala sa mga 6-layer Heaven Divine Lords ng ganito. Tiyak na hindi maliit ang pinagmula ng batang ito. Kalimutan mo na iyon. Kung hindi siya sasama, huwag kang sumama. Hanggat hindi siya pupunta sa 2 pa, ayos na iyon." Sabi ni Mori, "Kung gayon. Iyon lang." Sinasabing kayang pinuhin ng batang ito ang level 9 difficulty Void Spirit Divine Pills. Kung magagamit natin siya, hindi ba? Magiging madali para sa atin na tapusin ang 2 pang pamilya. Natawa si Archie nang may pag-aalinlangan ng marinig ito at sinabing, "Tapusin ang 2 pang pamilya. Kalimutan mo na yan. Kapag may isa sa ating tatlo ang bumagsak, tiyak na kailangang baguhin ang buong Riverlock Capital City. Hindi talaga makakatakas ang 2 pang pamilya dahil lang sa swerte. Napakaraming taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ba nakikita ng malinaw, matandang do?" Si Mori ay isa lamang taong mahilig sa digmaan at hindi talaga maintindihan ang mga masalimuot na kaakibat nito. Kung gaano kalakas ang kalakasan ng Sword Star Alliance, tanging si Archie lamang ang nakakaalam. Nang marinig ito ni Mori, nagulat din siya sa loob-loob niya. Ngumiti si Archie at sinabing, "Huwag mong tingnan kung paano nag-aaway at nagpapatayan ang 3 pamilya natin. Sa totoo lang, medyo nagtitimpi lang tayo. Kapag nasira na ang balanseng ito, magiging napakasama ng mga kahihinatnan para maisip. Kaya naman, kahit na napakalaki ng batang ito, hindi siya ang kaya nating i-enjoy. Ang ganitong uri ng napakalaking alchemist ay maaari lamang hubugin ng isang napakalaking puwersa. At sila lamang ang makaka-enjoy sa kanyang kakayahan." Sandali siyang tumigil at nagpatuloy, "Kung tama ang aking mga hula, ang batang ito ay malamang na isang henyong disipulo na inalagaan ng isang kabisera ng imperyo. Lumabas siya para magsanay sa pagkakataong ito. Ang batang nasa 3 patong ng langit na Divine Lord ay malinaw na hindi kayang alagaan ng mga ordinaryong pangunahing paksayon. Bukod pa rito, maaaring isa lamang siyang panakip at mayroon pa ring tunay na makapangyarihang nagkukubli sa lungsod. Malapit nang mabuksan ang Suppression Ancient Heaven Gate, kaya mas mabuting huwag na nating banggitin ang mga hindi kinakailangang implikasyon." Habang nakikinig si Mori, lalo siyang nag-aalala. Noon niya lang nalaman kung gaano kalungkot ang sitwasyon sa lungsod ngayon. Katulad ng mga eksena ang nagaganap sa mga lumang lungga ng 2 pang pangunahing puwersa. Tungkol naman sa pagkakakilanlan ni Mateo, ganoon din sila kaduda-duda.
Samantalang si Mateo sa oras na ito ay nakahanap na ng matutuluyan sa lungsod at nagsimulang mag-refine ng mga tableta magdamag. Ang mga napakahirap na gamot na iyon, ang mga kayang bumili ng mga ito, ay maliit na minorya lamang kung tutuusin. Bilyon-bilyong Divine Essence Stone sa bawat pagliko, kahit ang mga ordinaryong powerhouse ng Divine Lord Realm ay hindi rin kayang talunin ito. Kaya naman, ang mga gamot na ipinagbili niya kay Cooper ay pawang maihahalin tulad sa ilang murang gamot. 9 na araw pa ang natitira. Sapat na iyon para makapatay siya. 1652. Mori, ang aga mo namang dumating. Kinabukasan ng madaling araw, dumating si Dixon sa Heavenly Network Gathering, ngunit natuklasan niya na nakapila na si Mori sa pinakaunahan ng mga sundalo. Kumaway siya sa martial artist na nasa likod ni Mori at saka direktang pinutol ang pila. Walang nangahas magsalita sa likuran niya. Kung isa sa alang-alang ang lakas ng isang Divine Lord na may ika-6 na patong ng langit, kasama ang paksayon sa likuran niya, kung mayroon mang magsasalita ng walang kabuluhan, hindi ba't panliligaw iyon ng kamatayan? Ang mga patakaran dito ay itinakda ng 3 pangunahing puwersa. Nakita ni Mori si Dixon at malamig na sinabi, hindi ba't maaga ka ring dumating? Sa palagay ko ay makakarating din si Hansel, di ba? Tutal, Void Spirit Divine Pill naman yan, kaya sino ba ang hindi matitinag? Tumango si Dixon at biglang bumantong hininga, kung nakilala ko sana si Master Crosswell ilang libu-libong taon na ang nakalilipas, gaano kaya kaganda iyon? Ilang taon kaya ako may iligtas nito sa mapait na paglilinang? Hindi ba? Ngayon, wala nang silbi sa atin itong rank 3 Divine Pill. Nakakahiya talaga. Dumating si Hansel at bulalas. Gustong umiyak ng martial artist na nakapila sa likod ni Mori ngunit wala siyang maiiyak at tanging ang magawa niya ay lumipat ng ibang lugar pabalik. Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Bukod sa 3 pangunahing puwersang ito, mahigit 12 tao pa ang sunod-sunod na dumating. Lahat sila ay mga nasa gitnang yugto ng Divine Lord Realm powerhouses. Ang mga taong ito, walang exception, ay pawang mga makapangyarihang puwersa ng mga pangunahing puwersa sa loob ng lungsod. Nakakaawa naman ang taong iyon. Nakapila siya sa kalagitnaan ng gabi simula kagabi. Sa maikling panahon, napigilan siya sa unang 20. Sa ngayon, ang prosesyon ay halos nakaayos ayon sa lakas ng mga puwersa sa lungsod. Hindi pa lumalabas ang may-ari ng pwesto at walang tao sa pwesto. Ngunit lahat ay maayos, tahimik na naghihintay sa pagdating ng may-ari ng pwesto. Di nagtagal, isinama ni Mateo si Cooper at dahan-daang pumasok sa Heavenly Network Gathering. Nang makitang dumating si Mateo, lahat ay nasa sabik. Kahapon, medyo marami ang bumili ng mga gamot. Kumakalat na ang ilang balita. Ang mga nakapagpapagaling na epekto ng Void Spirit Divine Pills ni Mateo ay tunay ngang naaayon sa reputasyon nito. Lumipas ang isang gabi, marami ng mga martial artist ng Origin Deity Realm ang nakalusot. Kaya naman, mas anabangan ng lahat ang mga gamot na gamot ni Mateo. Tutal, kumpara sa Divine Lord Realm, mas marami pa rin ang bilang ng Origin Deity Realm. Pagkatapos maglinis, sinulyapan ni Mateo si Mori at malamig na sinabi, simulan na natin, anong gamot ang gusto mo? Maingat na sinabi ni Mori nang nakangiti, kapatid na Mateo, anong level 9 difficulty medicinal pills ang meron ka? Mayon bang Vast Sun Universe Pill? Tumango si Mateo at sinabing, natural lang. Pero ang mga gamot na pang-spiritual ng Vast Sun Universe Pill ay napakahirap gawin. 2 lang ang meron ako. Pero tuwang-tuwa si Mori nang marinig niya ito at sinabing, ang galing. Ang 2 Vast Sun Universe Pills, gusto ko. Bukod pa rito, gusto ko pa rin ng 20 Vast Essence Pills. Iniulat ni Mori ang mga pangalan ng ilang mga tabletang panggamot sa isang hininga. Lahat ng antas ng mga tabletang panggamot ay kasangkot. Nakinig lahat ang mga martial artists sa likuran hanggang sa sila ay labis na nagulat. Talagang punong-puno. Kung ikukumpara ang kabuoang presyong ito, malamang ay hindi bababa sa 10 bilyon, tama ba? Ngunit nagalit sina Dixon at Hansel. Galit na sinabi ni Dixon, Mori, huwag mong hayaang maging pangit ang itsura mo sa pagkain. Maaari kayang ang Sword Star Alliance mo lang ang may pera. Pero malamig na ngumiti si Mori at sinabing, gusto mong sisihin na hindi ka dumating ng mas maaga. Kung ikaw ang nauna, bibilhin mo ba itong 2 Vast Sun Universe Pills o hindi?
Malamig na sumangot si Dixon at sinabing, huwag mong ibigay sa akin yan. Ngayon, kailangan mong mag-iwan ng isa para sa iyong ama. Kung hindi, ipakita natin ang ating tunay na kakayahan. Ngumisi si Mori at sinabing, lumaban ka nga. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Mapanganib at pasabog ang eksena na parang nag-away dahil sa isang salita ng hindi pagsang-ayon. Hindi rin natin sila masisisi, ang isang Void Spirit Divine Grade na Vast Sun Universe Peel ay halos kumakatawan sa isang Divine Lord Realm Powerhouse, aling paksayon ang hindi matitinag. Sa pagkakataong ito, napakunot ang noo ni Mateo at sinabing, sige, mag-away ka pa at hindi ako magbebenta kahit isa. Nang makitang lumipad si Mateo mula sa hawakan, natigilan ang tatlong tao. Ang mga martial artists sa likuran ay tumingin kay Mateo ng may gulat na mga mukha. Anong pinagmulan mayroon ang Master Crosswell na ito, para magsalita sa mga powerhouse ng 6th layer Heaven Divine Lord ng ganito? Hindi man lang sila nang ahas na maglabas ng kahit isang utot. Sandali na tumigil si Mateo at nagpatuloy, kung mapagsasama-sama ninyo ang mga gamot na pang-spiritual, matutulungan ko rin kayong pinuhin ito. Tungkol naman sa mga bayarin. Sapat na ang 2 bilyon. Nang marinig ito nina Dixon at Hansel, hindi nila napigil ang matuwa ng husto. Posible pa ring makakuha ng 2 set ng spirit medicines gamit ang lakas ng 2 pamilyang ito. Kung tungkol naman sa mga Divine Essence Stone, wala silang pakialam. Ang 3 pangunahing puwersa ay matagal nang nakaugat sa Riverlock Capital City, ang kanilang pundasyon ay napakalalim. Ang ilang bilyon ay hindi naman talaga malaking bagay para sa kanila. Sa wakas, naayos na ni Mori ang mga kwenta, gumastos siya ng mahigit 12 bilyong Divine Essence Stones. Kapatid na Mateo, narito ang 12.1 bilyong Divine Essence Stones, pakibilang po. Magalang na iniabot ni Mori ang singsing na pangimbak kay Mateo. Magagaling din sina Dixon at Hansel, na bawat isa ay bumibili ng humigit kumulang 10 bilyong gamot. Nanlaki ang mga mata ni Cooper sa isang gilid. Ang perang ito ay tinangay ng malakas na hangin, tama ba? Maliit na operasyon lang ba ang kahapon? Kaya ngayon ang pangunahing palabas. Ang 3 pangunahing puwersang ito na pinagsama-sama ay mahigit 30 bilyon na. Sa likuran, mahaba pa rin ang pila ng mga taong naghihintay. Bagamat hindi maihahambing ang mga puwersang ito sa 3 malalaking paksayon, mayroon silang kaunting pinagmulan at mga taong hindi rin nagkukulang ng pera. Sa araw na ito, ginugol ni Cooper ang oras sa pagbibilang ng mga Divine Essence Stone. Pakiramdam niya ay medyo manhid na ang kanyang ulo. Parang pagbibilang talaga ito ng pera hanggang sa manigas ang kamay. Nang matapos ang araw na ito, binilang ito ni Cooper, mahigit 110 bilyon ang kabuoang halaga na nakapasok sa mga account. Isang araw, mahigit 110 bilyon. Parang tatalon palabas ang puso ni Cooper. Mayroon pa bang ganitong uri ng operasyon? Gayunpaman, hindi pa ito tapos. Sa mga sumunod na araw, lahat ng mga lugar na nagbebenta ng mga gamot na may kinalaman sa espirito sa lungsod ay sinalakay ng 3 pangunahing puwersa. Muling pinagsama-sama ng 3 malalaking pangkat na ito ang 7 tabletang panggamot. Hiniling nila kay Mateo na gumawa ng aksyon upang pinuhin ang Vast Sun Universe Peel. Walang duda, sa mga medicinal pills na may level 9 difficulty, ang Vast Sun Universe Peel ang pinakasikat at pinakapraktikal. 10 araw ang lumipas sa isang iglap. Sa loob ng 10 araw na ito, lubos na naranasan ni Cooper ang makapangyarihang kakayahan ni Mateo na kumita ng pera. Hahaha. Kamahalan, nakakabaliw talaga ito. 10 araw lang, kumita pa tayo ng mahigit 400 bilyon. Mahigit 400 bilyon. Sa pagtatapos ng pagbibilang, naging masaya si Cooper hanggang sa halos mabaliw siya. Napakalaking tubo ng pagpino ng Void Spirit Divine Pills. Kunin na lang halimbawa ang Vast Sun Universe Pill, kahit na bihira ang mga spirit medicine nito, ang kabuoang halaga ay nasa humigit kumulang 700 hanggang 800 milyon lamang. Pero nang pinuhin at ibenta ito ni Mateo, naging 3 bilyon ito. Isang Vast Sun Universe Pill ang nakapagdagdag ng mahigit 2 bilyong halaga ng sabay-sabay. Siyempre, naiintindihan ni Cooper na tanging si Mateo lamang, ang ganitong uri ng kakatwang tao, ang maaaring magkaroon ng ganitong kahangahangang kakayahang kumita ng pera. Kung iba pa nga iyon, kahit sina Head Elder Atticus at Second Elder Rocky, pareho silang walang ganitong kakayahan.
Dahil hindi nila kayang pinuhin ang Void Spirit Divine Grade. Kalimutan na natin ang Void Spirit Divine Grade, kahit ang Purple Spirit Divine Grade, hindi nila ito kayang pinuhin. Sa makatuwid, ang dagdag na halaga ng mga tabletang panggamot ay natural na hindi ganoon kataas. Ngumiti si Mateo at sinabing, pagod na pagod din ako nitong mga nakaraang araw. May ilang araw pa bago ang subasta. Sa mga araw na ito, mamili tayo sa Heavenly Network Gathering. Ano mang magagandang bagay na ating matagpuan, bilhin natin ang mga ito. 1653. Pabago-bago ang pagkakaroon ng pera. Nitong mga nakaraang araw, iisa lang ang ginawa ni na Mateo at Cooper Nigel, ang bumili. Hindi kayang pinuhin ni Mateo ang rank 4 divine pills sa kasalukuyan at tanging si Cooper lang ang matulungan niyang makabili ng ilang medicinal pills at natural treasures. Si Cooper ay nakapag-cultivate na upang maging isang peak 3rd layered heaven divine lord ngayon at naabot na ang bottleneck ng 4th layered heaven. Pero kung wala ang tulong ni Mateo, hindi naging madali para sa kanya na malampasan ang hadlang na ito. Ang mga likas na kayamanan at materyales na ito ay hindi kayang gawing mga tableta, limitado rin ang tulong na ibinibigay sa kanya. Kung ang pagbili ng ilang likas na kayamanan ay makakalusot sa mga hadlang, hindi rin sana ganoon kataas ang katayuan ng mga alchemist. Malaking hadlang ang pagitan ng ikatlong patong na langit na Divine Lord at ikaapat na patong na langit. Kahit na napakataas ng talento ni Cooper, ang pagnanais na makalusot sa ilalim ng mga pangyayaring hindi nanghihiram ng mga panlabas na puwersa, nang walang 1,000 taon, imposible pa rin. Pero hindi rin nagmamadali si Cooper. Tutal, napakabilis na ng kanyang kasalukuyang cultivation speed. At lahat ng ito ay salamat kay Mateo. Lubos na siyang nasiyahan. Dahil sa sapat na Divine Essence Stones na hawak, sinimulan na rin ni Mateo na mangolekta ng mas mahahalagang rank 4 Spirit Medicines at sinimulang saliksikin ang mga ito. Sa totoo lang, matagal nang nagsisimula si Mateo tungkol sa pag-aaral ng rank 4 Divine Pills. Taglay niya ang World Suppressing Steel, ang paggamit ng oras ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa iba. Sa loob ng 300 taon na ito, kung ibawas ang oras ng mundo sa labas, si Mateo ay katumbas ng mahigit 2,000 taon na ginugol niya. Sa loob ng 2,000 taon na ito, imposible rin para kay Mateo na basta na lang mag-focus sa kung paano likhain ang pamamaraan ng paglilinang. Ang pagsasaliksik tungkol sa mga gamot ay natural na naging pangalawang pagpipilian ni Mateo. Sa kasalukuyan, ang pundasyon ni Mateo ay lubos ng matibay. Kahit wala ang gabay ni Dustless, sa ilalim ng kanyang mabagal na pag-apak, mayroon din siyang napakalaking pag-unawa sa rank 4 Divine Pills. Ngunit sa ilalim ng gabay ni Dustless, ang kanyang pag-unlad ay mas lalong hindi kapanipaniwala. Kung kaya niyang makarating sa Divine Lord Realm ngayon, ang direktang pagpino sa level 6 o 7 difficulty rank 4 Divine Pills ay hindi magiging mahirap. Ngunit napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga Divine Dao Realms. Hindi maaaring lampasan ang mga realm para pinuhin kung kailan nila gusto tulad ng sa mga mortal na realm. Kung makakarating lamang si Mateo sa Divine Lord Realm ay sa kanya mapipino ang rank 4 Divine Pills. Napakamahal ng mga likas na kayamanan sa ikaapat na ranggo. Parang daan-daang milyong Divine Essence Stones ang mga ito. Pagkalipas ng 5 araw, halos 100 bilyon na ang nagastos ng dalawa. Hahaha, kamahalan, ang pakiramdam na gumagastos ng pera ay napakaganda. Sa wakas ay naiintindihan ko na ngayon kung bakit napakabilis ng iyong cultivation. Sabi ni Cooper kasabay ng malakas na tawa. Noon pa man ay pakiramdam na ni Cooper ay isa siyang lokal na tycoon, ngunit kumpara sa mga nakaraang araw, isa lamang siyang anggas. Ano ang tawag sa paggastos ng pera na parang tubig? Ito ay tinatawag na paggastos ng pera na parang tubig. Gumastos ng 100 bilyon sa loob ng 5 araw, sino ang may ganitong katapangan? Para kay Mateo, ang mga Divine Essence Stone na ito ay mga kagamitan lamang upang maging mas malakas. Gaya nga ng kasabihan, kahit mawala ang pera, makukuha mo pa rin ito sa isang iglap. Napakadali lang talaga para sa kanya ang kumita ng pera. Ngumiti si Mateo at sinabing, dati, bumibili lang ako ng mga natural kayamanan sa ranggo 3 at pakiramdam ko ay wala akong nabibili. Ngayon, pagkatapos kong mabili ang mga materyales na ito sa ranggo 4 ay saka ko lang alam kung ano ang tinatawag na mahal. Kung gusto ko talagang gumastos, hindi rin sapat ang 400 bilyon para gastusin. Gustong sumali ni Mateo sa subasta, kaya naman hindi siya nang ahas na bumili ng sobra.
Kapag nakapasok siya sa Divine Lord Realm, ang 400 bilyong Divine Essence Stones ay wala ng halaga para sa kanya. Ang pagbili ng ilang rank 4 Spirit Medicine para sa kanyang pananaliksik ay malamang hindi sapat. Kailangang malaman ng isa na noong nag-aral si Mateo ng rank 3 Divine Pills, ang Divine Essence Stones na nagamit ay hindi bababa sa ilang 10-10 bilyon. At ang ganitong uri ng gastusin, hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong Divine Lord Realm, lalo na ang tungkol sa Origin Deity Realm. Kasalukuyang nag-uusap ang dalawang tao sa bahay tuluyan ng bumisita si Mori. Pagbibigay pugay kay Master Crosswell. Magalang ang pakikitungo ni Mori kay Mateo. Maging ang kanyang termino sa pakikipag-usap ay nagbago. Ang ganitong uri ng magalang na saloobin, hindi niya ito ipinagkunwari kahit kaunti. Ang mga Pildores ng diwa ng Void Spirit na pinino ni Mateo, ang Sword Star Alliance ay nakapaglabas na ng isang batch, pumili ng ilang mga disipulo na may napakagandang natural na kakayahan para kainin. Nakakagulat na maganda ang mga epekto. Dati, naririnig lang nila ang tungkol sa Void Spirit Divine Pills dati pero hindi pa nila ito nakikita noon. Kaya naman, hindi rin nila alam ang mga epekto ng Void Spirit Divine Pills. Pero ngayon, sa wakas ay nasaksihan na nila ang nakakatakot na aspeto ng Void Spirit Divine Pills. Si Josh ang disipulong lumamon sa Vast Sun Universe Pill, at nakarating siya sa Divine Lord Realm sa loob ng 3 araw. Ang ganitong uri ng bilis ng pagsulong ay talagang hindi kayang isipin. Bukod pa rito, sinabi mismo ni Josh na ang mga nakapagpapagaling na epekto ng medicinal pill ay malayo pa sa pagkaubos, at kailangan pa rin ng napakatagal na panahon para matuno. Kung walang aksidente, maaari itong tumagal ng 100 taon. Sa oras na iyon, ang paglusot sa ikatlong patong ng langit na Divine Lord ay hindi naging mahirap. Sa ganitong uri ng epektong panggamot, paanong hindi magugulat sina Archie at Mori? Kung tungkol naman sa iba pang mga tabletang panggamot, mayroon din silang mahiwagang epekto sa medisina. Kaya naman, si Mori ay nakadapa na sa paghanga kay Mateo ngayon, at mas lalo siyang nakasisiguro sa paghatol ni Archie. Si Mateo ay talagang isang napaka-nakakatakot na disipulo ng isang pangunahing puwersa, hindi nila kayang mang-asar. Siyempre, hindi rin naman kailangang mang-asar. Tumango si Mateo at matapang na nagsalita, "Bakit ninyo ako hinanap?" Sabi ni Mori, "Master Crosswell, narinig ng pinuno ng alyansa na may balak kang sumali sa Riverlock Auction. Partikular na ipinahatid sa akin ng pinuno ng alyansa ang Supreme Token ng subasta. Maaasahan mo ang token na ito para makapasok sa Supreme Area ng subasta. Bukod dito, ang ating Sword Star Alliance ay magbibigay ng 5% ng komisyon para kay Master. Ang token na ito, mayroong kabuoang 9 na piraso ngayong gabi, ang ating Sword Star Alliance ay may 3. Isa ito sa mga iyon." Medyo nagulat si Mateo. Kung magbibigay siya ng 5% na komisyon, 5% din ang diskwento. Bihirang-bihira itong makita sa mga subasta. Dahil ang mga panindang ito sa subasta ay hindi pagmamayari ng 3 pangunahing puwersa. Nakuha ang mga ito ng mga martial artist na nagdala sa mga ito sa Heavenly Network Gathering upang sumailalim sa subasta. Bilang host ng subasta, ang Heavenly Network Gathering ay kukuha ng komisyon na ituturing na bayad sa paggawa. Dahil sa pagbibigay ng 5% na komisyon, lumiit ang kita ng Heavenly Network Gathering. Kaya naman, magugulat si Mateo. Siyempre, ang mga talagang sasali sa subasta ay hindi rin magmamalasakit sa ilang daang milyong Divine Essence Stones na ito. Higit sa lahat, isa itong simbolo ng katayuan. Sa kasalukuyan, ang mga pangunahing puwersa sa lungsod ay masyadong marami. Ang ilang dayuhang puwersa, maging ang 3 malalaking paksayon ay labis na nag-aalala. Gayunpaman, 9 na piraso lamang ng mga pinakadakilang token na ito ang kakaunti. Ang antas ng halaga ay makikita sa isang sulyap. Pero hindi rin niya ito ipinakita at malamig na sinabi lang, "Sige, tatanggapin ko. Tulungan mo akong magpasalamat sa pinuno ng alyansa." Nagmamadaling sinabi ni Mori, "Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Malaki ang inaalagaan ni Master Crosswell sa ating Sword Star Alliance, kaya maituturing itong isang maliit na pasasalamat namin." Tumango lang si Mateo, tila kinilala na niya ito.
Dahil nasaksihan ang nakakatakot na epekto ng Void Spirit Divine Pills, alam ng Sword Star Alliance na ang mga medicinal pills na ito na mabibili sa halagang mahigit 10 bilyon ay napakamura. Ngayon, kung ang mga gamot na ito ay ilalagay sa subasta, kalimutan na ang 3 bilyon, kahit 6 o 7 bilyon, malamang lalaban ang lahat hanggang sa mabasag at damyugo ang kanilang mga ulo. Isang medicinal pill na lumikha ng isang third layer Heaven Divine Lord Powerhouse, talagang sulit ito. Bukod pa rito, ang Sword Star Alliance ang dapat na maging pinakamalaking makikinabang. Dahil bumili sila ng 2 karagdagang medicinal pills. Matapos makolekta ang mga gamot na pang-espirito, muli silang lumapit kay Mateo upang pinuhin ang 2 pa. Kung pagsasama-samahin, ito ay 4, ang pinakamarami sa 3 pangunahing puwersa. Bale wala lang talaga ang 5% na komisyon. Nang makita ni Dixon si Mori, agad siyang nenas. Naunahan na naman ng lalaking ito. Sa pagkakataong ito, malaki talaga ang kinita ng Sword Star Alliance. Sina Dixon at Mori ay parehong narito upang ihatid ang pinakamahalagang tanda. Ang mga kondisyong ibinigay nila ay pareho ng sa Sword Star Alliance, parehong 5% na komisyon. Maya-maya pa, dumating na rin si Hansel. Kung ikukumpara, may 15% na diskwento si Mateo. Pagsamasamahin ang 3 pamilya, hindi maliit ang benepisyong ito. 9 na piraso ng Supreme Token, si Mateo pa lang ay nakakuha na ng 3 piraso. Kung ang halaga ng 10 bilyon ay mas mura ng 1.5 bilyon, hindi ito masasabing hindi lubos na katapatan. 1654. Sa harap ng pangunahing bulwagan ng Heavenly Network Gathering, dahan-daang pumasok ang maraming powerhouse. Ang mga nakapasok sa lugar na ito ay pawang mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Para sa isang makapangyarihang Origin Deity Realm, ang kanilang net worth ay hindi kayang bumili ng mga natitirang piraso ng kayamanan pagpasok nila. Kung gusto mong sumali sa Riverlock Auction, natural lang na kailangan mong beripikahin ang iyong kapital. Kung wala kang bilyon-bilyong asset, hindi ka makakapasok sa pinto. Pinahinto ng gwardya si Mateo at sinabing, "Pakipakita po ang inyong invitation card." Akmang kukunin na ni Mateo ang Supreme Token nang may marinig siyang mapangutyang boses sa tabi niya. "Lumayas ka. Gusto ring sumali sa subasta ng isang maliit na Origin Deity Realm, talagang minamaliit mo ang sarili mong kakayahan." Ang nagsasalita ay isang binata, ang unang patong na banal na Panginoon ng langit. Ngunit sa likuran niya ay kasunod ang isang matandang lalaki na may pang-4 na patong ng langit na Divine Lord. Para maging katulong ang isang ika-4 na patong na langit na Divine Lord, malinaw na kakaiba ang pagkakakilanlan ng binata na ito. Kumunat ang noo ni Mateo. Sa totoo lang, kahit saan magpunta ang isang tao, may mga nagpapanggap na hanggal. Sasali ka sa subasta, sasali rin ako sa subasta ko, ano ba ang nahadlangan ko sa iyo? Iniabot ng binata ang imbitasyon at sinabi sa gwardya sa pintuan, "Napakapabayan ng inyong Heavenly Network Gathering. Bakit ninyo basta-basta papapasukin ang kahit sino? Isang Origin Deity Realm, ano ang magagawa niya kung papasok siya?" Kahit na ang Void Spirit Divine Pills ni Mateo ay nagdulot ng sensasyon sa buong lungsod, ang mga tunay na nakakilala sa kanya noon ay ilan lamang sa mga taong iyon. Malinaw na hindi nakilala ng gwardyang ito si Mateo. Sumulyap ang gwardya sa imbitasyon at dali-daling yumuko at sinabing, "Si Batang Patriarch Luther pala ng Melody Sun Imperial City. Pasensya na, pasensya na." Sumagot si Batang Patriarch Luther, "Hanggat mayroon kang invitation card ng Heavenly Network Gathering, maaari kang sumali sa subasta. Walang limitasyon sa kaharian." Ang mga salita ng gwardya ay labis na ikinagulat ng lahat. Si Luther, ang Batang Patriarch ng Melody Sun Imperial City. Nabalitaan kong isa siyang walang kapantay na henyo. Noong ipinanganak siya, nasa initial stage Origin Deity Realm na siya, at nakarating siya sa first layer Heaven Divine Lord Realm sa edad na 500 taong gulang pa lamang. Narinig ko na rin dati. Sinasabing ang kanyang pagpasok sa Celestial Deity Realm sa hinaharap ay halos tiyak na mangyayari. May mahinang sabi, pero narinig ko na ang batang patriarkang si Luther ay kilalang-kilala rin sa pagiging mapang-api, at madalas na sinasamantala ang kanyang impluensya para apihin ang mga tao. Maliwanag na kumalat ang reputasyon ni Luther sa iba't ibang lugar.
Maraming tao ang nakarinig na tungkol sa kanya noon. Nang marinig ni Luther ang mga buntong hininga ng paghanga sa paligid, labis siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Labis niyang nasiyahan ang mga nakakainggit na tingin na ito. Hindi kayo magsasawa hanggat hindi kayo nagbibigay ng invitation card sa isang origin deity realm, di ba? Bata, may invitation card ka ba o wala? Tanong ni Luther kay Mateo. Kiniliti si Mateo sa lalaking ito at nakangiting sinabi, invitation card. Wala talaga akong dala. Lumungkot ang mukha ni Luther at mariing sinabi, wala kang invitation card, bakit hindi ka pa nagmamadali? Gusto mo bang paalisan ka ng young master na ito? Malamig na sabi ni Mateo, paano gamulong? Gamulong ka lang ng isang beses para makita ko, isa. Nakita ni Luther na wala siyang pakialam kay Mateo at hindi mapigil ang magdilim ang ekspresyon ng mukha nito nang sabihin niya sa malamig na boses, pabaya at bulag na nilalang, isang simpleng origin deity realm ang nangahas na magsalita ng ganito sa batang Panginoong ito. Sige, sasabihin sa iyo ng batang Panginoong ito kung paano kumilos. Sa paligid nila, maraming tao ang nakaramdam na si Mateo ay napakawalang kwenta. Malinaw na kulang ang lakas niya, ngunit matigas pa rin ang kanyang loob. Ito ay ang hindi pagkakaroon ng gulugod, ito ay ang pagiging pagod na mabuhay. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Luther ang kanyang aura, isang paa ang sinipa patungo sa dibdib ni Mateo. Sa likod ni Luther, ang aura ng matandang lalaki ay mahigpit na nakadikit kay Cooper. Hanggat may bahid ng pabaya na aksyon si Cooper, kikilos siya. Pero ang ikinagulat niya ay wala talagang balak gumalaw si Cooper. Sa halip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mapang uyam ng ngiti. Ang paa na ito ay may dalang world powerhouses, paano magiging kapantay ang mga ordinaryong powerhouses ng origin deity realm. Tila nakita na ng mga tao ang eksena kung saan sinipa hanggang mamatay si Mateo. Gayunpaman, nang akmang sisipan na ang paa nito kay Mateo, tila nag-teleport ang katawan ni Mateo sa kalahating posisyon. Putok. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Luther. Hindi na paghandaan ang suntok na ito, direktang lumipad paatras si Luther, gamulong ng ilang daang talampakan sa lupa bago huminto. Masyadong biglaan ang biglaang pangyayaring ito, kaya walang reaksyon ang lahat. Ano ang nakita ko? Isang origin deity realm ang nagpalipad sa isang divine lord realm sa isang suntok lang. Hindi, sandali. Malamang nanlalabo na ang mga mata ko. Imposible ito. Hindi ba't sinasabing si Luther ay isang henyo na mahirap hanapin sa loob ng 100,000 taon? Bakit siya napakahina? Ang ginamit ng batang iyon ngayon ay parang mga bata sa espasyo. Diyos ko, mga bata sa espasyo. Pamilyar na kay Cooper ang eksenang ito. Ngunit para sa iba, labis silang nagulat. Isang suntok lang ang nagpalipad sa isang Divine Lord realm gamit ang isang Origin Deity realm. Masyado itong nakakasira ng bait. Ganito pala talaga ang paggulong mo. Ang pangit talaga ng poster mo. Hindi ako magpapagulong kung ganoon, nakangiting sabi ni Mateo. Biglang tumayo si Luther. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya, sumasakit ang ilong niya hanggang sa tuluyan ng tumulo ang luha niya, at ang itsura niya ay labis na nakalulungkot. Sumigaw siya sa matandang lalaki, Tio Holmes, patayin mo siya para sa akin. Gusto ko siyang patayin. Tumalim ang tingin ng matandang lalaki at malamig niyang sinabi, binata, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi siya pinansin ni Mateo, kinuha ang pinakamataas na token, at ibinigay ito sa gwardya. Sabi niya, wala akong invitation card, ito lang ang meron ako. Pwede ba akong pumasok? Naging seryoso ang tingin ng gwardya at labis na nabahala ang sinabi niya, kataas-taas ang tanda. Kamahalan, ang hamak na ito ay may mga mata ngunit hindi nakakakita. Nasaktan ko ang kamahalan, pasensya na. Ang pinakamataas na token ay ang pinakamataas na antas ng sulat ng imbitasyon para sa subasta sa pagkakataong ito, ang mga inimbitahan ay pawang mga malalaking tao. Sa kanyang katayuan, hindi niya kayang manakit ng kahit ano. Nang makita ang palatandaang ito, hindi napigilan ng kanyang puso ang mabilis na pagtibok. Muntik nang mawala ng kontrol si Tio Holmes nang biglang malamig na sinabi ng gwardya, tumigil ka. Ang Panginoong ito ay isa sa mga pinakamarangal na panauhin ng aking Riverlock Capital City.
Kung maglalakas loob kang atakihin siya, nagiging kaaway na ito ng ating tatlong pangunahing paksayon. Medyo nagduda sina Tio Holmes at Luther kung mali ba ang narinig ng kanilang mga tainga o hindi. Isang maliit na origin deity realm pala ang pinakatanyag na panauhin ng Riverlock Capital City. Sabi ni Luther sa seryosong boses, ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganito. Ngunit hindi sumuko ang gwardya nang sabihin niya, paumanhin. Ang batang patriarka na si Luther ay natural na ating mahalagang panauhin, ngunit inutusan ng mga nakatataas na kung may makakita ng panauhin na may hawak na isang kataas-taasang token, dapat natin silang tanggapin ng may pinakamataas na pamantayan. Kung maglalakas loob kayong atakihin ang Panginoong ito, ang tanging masasabi ko lang ay humingi ng paumanhin. Hindi lang si Luther, pati ang iba ay tumingin din kay Mateo nang may hindi mapapantayang gulat. Hindi nila lubos maintindihan paano naging pinakatanyag na panauhin ang isang maliit na origin deity realm. Humph! Isang pangalawang patong na banal na Panginoon ng langit, ano ang magagawa mo sa akin? Tio Holmes, ano pa ang hinihintay mo? Umatake ka! Ang gwardya ay isa lamang pangalawang patong na kultibasyon ng Divine Lord sa langit. Hindi siya sineryoso ni Luther, at direktang inutusan si Tio Holmes na umatake. Ngunit nagatubili si Tio Holmes. Bago siya dumating, seryosong ipinaliwanag ni Head Elder noon na sisiguraduhin niyang hindi siya makakalaban ng tatlong pangunahing puwersa. Ang Riverlock Capital City ay isa lamang kabiserang lungsod. Kung wala silang tiyak na pinagmulan, paano sila makakatayo ng matapang? Kailangang malaman ng isa, mayroong tatlong lungsod ng imperyo sa paligid ng Riverlock Capital City. Kabilang sa mga ito ang Melody Sun Imperial City. Ngunit ang tatlong imperial na lungsod na ito ay may napakahinang kontrol sa Riverlock Capital City. Masasabing isang malayang kaharian ang Riverlock Capital City. Hindi mahilig magsuot ng pantalon na seda si Tio Holmes tulad ni Luther, kaya alam niya ang kaseryosohan na kaakibat nito. Madali lang pumatay ng isang origin deity realm, pero malinaw na nilang nasabi ang mga salita. Si Mateo ang pinakamarangal na panauhin. Kailangang malaman ng isa, kahit na mayroon silang katayuan, hindi nila nakuha ang kataas-taasang tanda. Ang kahalagahan ng token na ito ay makikita sa isang sulyap. Sabi ni Tio Holmes, batang patriarka, kalimutan mo na yan. Mas mabuti kung mas kaunti ang abala, pumasok na tayo. Note ni Master, ang scramble, get lost, ay maaari ring mga hulugang, roll, o gam-ulong. 1655. Anong sabi mo? Medyo nagduda si Luther kung mali ba ang narinig ng kanyang mga tainga o hindi. Sumuko talaga si Tio Holmes. Hindi ba't isa lamang itong maliit na kabisera? Ano ang kanyang kinatatakutan? Hinailan ni Tio Holmes si Luther sa gilid at bamulong, kung ano man ang meron, sasabihin ko sa iyo maya-maya. Hindi ito lugar para mag-usap. Pagkatapos magsalita, isinama niya si Luther at direktang pumasok sa lugar ng subasta. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, labis silang nagulat at isa-isang hinulaan ang pagkakakilanlan ni Mateo. Napakalinaw, hindi nang ahas ang Melody Sun Imperial City na pukawin ang Riverlock Capital City, habang ang Riverlock Capital City ay hindi nang ahas na pukawin si Mateo. Sa ganitong paraan ng pagkalkula, malaki ang pagkakakilanlan ni Mateo hanggang sa medyo nakakatakot ito. Saan nga ba nagmula ang binata na ito mula sa origin deity realm? Sa gitna ng karamihan, may biglang sumigaw, ha? Hindi ba't si Master Mateo ito? Bakit hindi ka pa pumapasok? Magsisimula na ang subasta maya-maya. Tumingin si Mateo, pakiramdam niya ay medyo pamilyar siya. Dapat ay isang makapangyarihang tao ito na bumibili ng mga gamot noon. Malinaw na hindi alam ng makapangyarihang ito ang nangyari ngayon lang. Ngumiti si Mateo at sinabing, papasok pa lang, may nangyaring maliit na aksidente. Ngumiti ang makapangyarihang iyon at sinabing, kung gayon, sabay na tayong pumasok. Sabi ni Mateo, pakiusap. Haha, ang makalakad kasama si Master Mateo, isang malaking karangalan para kay Leon na ito. Pagkatapos mag-usap, magkatabi na pumasok ang dalawang tao, naiwan ang lahat na may gulat na mga mukha. Hindi ba't si Corien, ang pinuno ng gang ng Soaring Sky Gang? Isa siyang powerhouse ng 6th Layer Heaven Divine Lord.
Talagang napakagalang niya sa binata. Naalala ko. Yung medicinal pill shop na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod nitong mga nakaraang araw, parang Mateo ang pangalan ng may-ari ng stall. Siya nga pala. Hindi nakakapagtaka. Hindi nakakapagtaka. Kahit ang tatlong pangunahing paksayon ay kailangang pumila ng masunurin sa harap niya. Hey, sinipa niyang Master Luther Jing ang isang metal na plato sa pagkakataong ito. Pumasok sina Mateo at Corian sa pangunahing bulwagan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit upang salubungin sila. Nang makita ni Corian ang pagdating, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na personal na nagpakita si Alliance Chief Lee. Magalang na yumuyuko si Corian. Si Alliance Chief Lee ay natural na siyang pinuno ng alyansa ng Sword Star Alliance, si Archie. Hindi inaasahan ni Corian na para sa kapakanang subastang ito, personal na nagpakita si Archie. Ngumiti si Archie at sinabing, may ilang mahahalagang tao rito ngayong gabi. Walang ibang magagawa ang Lee na ito kundi ang pumunta. Master Mateo, medyo nalungkot ako ngayon lang. Lahat ng Sword Star Alliance natin ang hindi nag-alaga ng maayos. Master Crosswell, huwag mo sanang ipagwalang bahala iyon. Nang marinig ito, si Corian ay nagpakita ng pagkamangha. Anong klaseng katayuan mayroon si Archie? Sa totoo lang, napakaamo at mapagkumbaba niya pagdating sa isang origin deity realm. Tila mas malalim pa ang pinagmulan ng pagkakakilanlan nitong si Mateo kaysa sa inaakala niya. Hindi pa nakikita ni Mateo si Archie noon. Pero nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang tao, alam niyang ito ang pinuno ng alyansa ng Sword Star Alliance. May mga maliliit na fries na laging tumatalon-talon, huwag kang mag-alala, malamig na sabi ni Mateo. Sa totoo lang, hindi alam ni Corian na si Archie ay labis ding nagulat sa kanyang puso. Si Mateo, isang origin deity realm, ay talagang nagpalipad sa first layer Heaven Divine Lord Luther sa isang suntok lang. Paano siyang hindi mabibigla? Marahil, isa itong tunay na henyo. Kung ikukumpara kay Mateo, si Luther, ang tinatawag na henyo, ay parang polaka sa ilalim ng balon. Tanging ang maliit na bahagi ng langit lang ang nakikita niya habang buhay. Diyos na Celestial. Paano kung ang Diyos na Celestial? Sa paningin ng mga Empyrean at mga makapangyarihang emperador sa langit, ang mga Diyos sa langit ay hindi man lang maituturing na mga langgam. Sabi ni Archie, nakababatang kapatid na Leo, hindi na kita sasamahan, sige lang. Master Mateo, dadalhin kita sa silid ng mga kataas-taasang opisyal. Hindi magagambala ang lugar na iyon ng mga tagalabas. Nakangiting sabi ni Corian, sige na nga. Ang lugar ng subasta na ito ay may kabuoang 4 na rehiyon. Langit, lupa, at tao, 3 antas. Mayroon ding rehiyon na karaniwang hindi bukas sa publiko, iyon ang pinakamataas na lugar. Pero sa pagkakataong ito, binuksan na talaga nila ang pinakamataas na lugar. Ang mas ikinagulat ni Corian ay ang isang origin deity realm ang nakapasok sa kataas-taasang lugar. Kailangang malaman ng isa, dahil sa pagkakakilanlan at katayuan ni Corian, ngayon lang din siya makakapasok sa rehiyon ng ranggong lupa. Dinala ni Archie si Mateo sa isang box room sa pinakamataas na lugar. Napakalaki ng espasyo sa loob ng pribadong silid, at ang mga palamuti ay lubhang maluho. May simple at sinaunang mesang kahoy sa gitna. Isang tingin lang at alam na ni Mateo na gawa ito sa 9 profound heaven spirit wood at isa itong napakahalagang kayamanan. Sa mesa, maayos na nakaayos ang iba't ibang uri ng pastry at spirit tea. Sa isang gilid, mayroon pang 4 na napakagandang katulong na nagsisilbi. Sa harap mayroong isang napakalaking screen ng ilaw na nagpapakita ng buong eksena mula sa subasta sa ibaba. Sa pangkalahatan, ang bawat maliit na bahagi rito ay malinaw na nagpapakita ng katayuan ng naninirahan dito. Master Mateo, baka medyo maistorbo ka at manatili ka muna rito sa 4 na Supreme Box Room, sabi ni Archie. Si Mateo ay may mukha na parang isang lumang balon na walang alon. Para bang hindi ito natitinag sa lahat ng ito. Malamig niyang sinabi, naabala ko si Alliance Chief Lee, umalis ka na at asikasuhin ang sarili mong mga gawain. Nakangiting sabi ni Archie, sige, aalis na si Lee.
Kung may kailangan si Master Mateo, hayaan mo na ang mga katulong na ito at ipaalam mo sa akin. Pagkatapos magsalita, umalis na si Archie. Pagkalabas, lumapit si Mori para bumati at bumulong, kumusta, pinuno ng alyansa. Bahagyang madilim ang ekspresyon ni Archie habang sinasabi niya, walang pakialam kahit nabigyan ng pabor o napahiya, kakaiba ang estilo ng pagsasalita, kahanga-hanga ang ugali. Hindi maliit ang kanyang pinagmulan. Hindi natin mabubuo ang ganitong uri ng koneksyon sa isang tao. Paalisin mo na lang siya ng maayos at sapat na iyon. Labis din na nagulat si Mori. Hindi niya inaasahan na ganito pala kataas ang pagtingin ng pinuno ng alyansa kay Mateo. Natural lamang na ipinakita ni Archie ang mga ito para makita ni Mateo. Ang pagpapakita ng lakas sa pakikipaglaban sa labas ng pinto ay hindi isang pagtatalo na dulot ng personal na damdamin, ngunit nais niyang ipaalam sa tatlong pangunahing puwersa na ang kanyang pinagmulan ay pambihira. Paano kaya mapapaganda ng isang ordinaryong paksayon ang isang martial artist ng origin deity realm na kayang lumipat ng realm at talunin ang isang divine lord realm? Napakasimple lang ng kanyang layunin. Ito ay ang Boundless Heavenly Soul Stone. Kung ipapaalam sa mga tao na galing lang siya sa isang mababang antas ng imperial na lungsod, gamit ang kanyang kakayahan, tiyak na maraming sakam na mata ang makakaakit nito. Kahit hindi siya natatakot, nakakalimutan niya ang pagkuha ng Boundless Heavenly Soul Stone. Dahil ganoon nga, magkunwari na lang siyang hindi maintindihan ang itsura. Hahayaan niyang isipin ng lahat na kakaiba ang kanyang pinagmulan. Sa ganitong paraan, natural na walang sino man ang nangahas na hawakan siya. Gayunpaman, lubos ding naramdaman ni Mateo ang kasalimuotan ng Riverlock Capital City. Sa likod ng tatlong pangunahing puwersa, tiyak na mayroong isang makapangyarihang Diyos na nasa langit na nagmamanipula sa lahat. Bukod pa rito, ang Celestial Deity Powerhouse na ito ay hindi man lang isang ordinaryong Celestial Deity Powerhouse. Kung hindi, walang paraan na kahit ang batang patriarka ng Melody Sun Imperial City ay hindi maglakas loob na maging walang pakundangan dito. Hindi nagtagal, sa maliwanag na screen, isang matandang lalaki ang dahan-daang umakyat sa entablado at sinabi sa malinaw na boses, lahat, ang dating sarili ko ay si Sigmund. Inimbitahan ako ng Riverlock Capital City na gampanan ang papel ng host ng subastang ito. Makakaasa ang lahat, ang mga bagay na isusubasta sa pagkakataong ito, nasuri na ng dating sarili ko ang mga ito, lahat ng mga ito ay tunay na mga kalakal. Bukod pa rito, naniniwala ang dating sarili ko na ang mga artikulo sa subasta sa takdang panahon ay tiyak na hindi mabibigo ang lahat. Pagkatapos magpakilala ng matanda, may agad na sumigaw sa ibaba ng entablado, Sigmund Jian. Miyembro kaya ito ng pamilya Jian? Hinaplos ni Sigmund ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, tama, ang matandang ito ay tiyak na inapo ng Heavenly Emperor Profound Secrets, isang disipulo ng pamilya Jian. Pagkatapos magsalita, lumabas ang aura sa katawan ni Sigmund. Isang mahiwagang aura ang umalangaw-ngaw sa gitna ng bulwagan. Malalim na mga sekreto, banal na asensya. Miyembro talaga ito ng pamilyang Jian. Kapag lumitaw ang malalalim na sekreto, agad na nakikilala ang tunay at peke. Lumalabas na miyembro pala ng pamilya Jian si Elder Jian, patawad, patawad. Haha, makakasiguro tayo na nandito si Elder Jian. Nang makita ng lahat ang mahiwagang banal na asensyang ito, agad silang nagbigay galang sa matanda. 1656. Para imbitahan ang inapo ng Heavenly Emperor Profound Secrets, mukhang napakaganda ng mga bagay na ito. Biglang sabi ni Dustless. Medyo nagulat si Mateo nang sabihin niya, oh. Napakalakas ba ng Heavenly Emperor Deep Secrets na ito? Sabi ni Dustless, higit pa sa makapangyarihan. Kaya niyang obserbahan ang kapalaran ng kung ano ang nasa ilalim ng kalangitan, pag-usapan ng buhay at kamatayan ng mga martial artist, pag-iba-ibahin ang katotohanan at kasinungalingan ng napakaraming bagay, at isa sa mga pinakamisteryoso at pinakanakakatakot na pag-iral sa mga transcendent na emperador sa langit. Ang sining ng Heavenly Emperor Profound Secrets sa pag-obserba ng aura ay walang kapantay sa ilalim ng kalangitan. Nakikita mo ba ang banal na asensya? Iyan ang tinatawag na Profound Secrets Divine Essence. Tanging si Heavenly Emperor Profound Secrets at ang kanyang mga inapo lamang ang maaaring maglinang ng ganitong uri ng banal na asensya.
Ito ay katulad ng isang mana sa bloodline. Gulat na sabi ni Mateo, mayroon pa rin palang ganitong misteryosong banal na asensya. Tumango si Dustless at sinabing, kung sinabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets na ang isang tao ay maaaring maging isang Heavenly Emperor, ang taong iyon ay tiyak na magiging isang Heavenly Emperor powerhouse. Kung sinabi niyang ang isang tao ay mamamatay sa kalagitnaan, ang taong iyon ay tiyak na makakaranas ng maagang kamatayan. Hanggat ang mga bagay na ito ay hinulaan ng Heavenly Emperor Profound Secrets, hindi pa ito nagkakamali noon. Labis na nagulat si Mateo. Hindi niya inaasahan na mayroon pa palang isang makapangyarihang nilalang na lubos na nakakaunawa sa mga sekreto ng langit. Ang hindi alam ni Mateo ay kanina lang, tahimik na dumating ang Dao Ancestor Life sa manor ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Mga malalalim na lihim, 500 taon na ang nakalilipas, ang abnormalidad ng bundok ng Heavenspan, ano ang palagay mo tungkol dito? Binigyan ni Heavenly Emperor Profound Secrets si Dao Ancestor Life ng isang makahulugang sulyap at nakangiting sinabi, Life, hindi naman sa hindi mo alam ang mga patakaran ko. Tungkol naman sa Heavenspan Mountain, wala akong kaalam-alam. Kung malalaman ng mga tagalabas na ang Heavenly Emperor Profound Secrets ay talagang nakipag-usap kay Dao Profound Life ng ganito, tiyak na magugulat sila ng husto. Mataas at mataas ang ranggo ng mga ninuno ng Dao, nagpapakita ng paghamak sa mundo. Maging ang mga transcendent na Heavenly Emperor ay parang mga langgam din sa harap nila. Ngunit ang Heavenly Emperor Profound Secrets na ito ay wala talagang kahit kaunting respeto sa Dao Ancestor Life. Kumunot ang ni Dao Ancestor Life at sinabing, ito, natural lang na alam ko. Gusto ko lang itanong sa iyo kung dumating na ang oras o hindi pa. Habang sinasabi ito, si Dao Ancestor Life ay may seryosong tingin, na parang nakakaharap ng isang bagay na yumayanig sa lupa. Ang isang bagay na kayang gawing natural na nakikita at gumagalaw ang isang Dao Ancestor ay hindi magiging ganoon ka-simple. Bumantong hininga si Profound Secrets at sinabing, naranasan mo na ang huling panahon, natural lang na may ideya ka na sa isip. Ganitong bagay, kailangan pa ba akong tanungin? Sinasabi ng lahat na ang mga Dao Ancestors ay maaaring mabuhay magpakailanman, ngunit iyon ay dahil lamang sa hindi sila nabubuhay ng sapat na mahaba. Sa mundong ito, ang maaaring mabuhay magpakailanman ay marahil ang Heavenspan Mountain, tama ba? O baka, kahit ang Heavenspan Mountain ay hindi rin walang kamatayan at hindi masisira. Ganitong bagay, sino ang nakakaalam? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dao Ancestor Life. Tinamaan ng mga salita ni Profound Secrets ang kanyang sugat. Sinasabi ng lahat ng tao na ang mga ninuno ni Dao ay higit pa sa makamundong konsiderasyon, ngunit hindi nila alam na ang mga ninuno ni Dao ay dumaranas din ng mga paghihirap ng mga ninuno ni Dao. Kung ganoon, talagang darating na yan. Mahinang sabi ni Dao Ancestor Life. Ngumiti ang Heavenly Emperor Deep Secrets at sinabing, oh, Old May, napakaraming taon na ang lumipas, hindi mo pa rin ito nakakalimutan. Ang buhay at kamatayan ay itinakda ng kapalaran. Hindi ito ang kayang kontrolin natin. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ng mukha ni Dao Ancestor Life, at bumantong hininga siya, madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Sumulyap sa kanya ang Heavenly Emperor Profound Secrets at biglang nagsalita, noong araw na iyon, naobserbahan ko ang mga fenomenong celestial sa gabi. Sa timog, ang Purple Chi ay umakyat sa kalangitan. Isang abnormalidad ang tiyak na mangyayari. Ngunit ang sikretong ito ng langit, hindi ko ito mahahalata. Naging makahulugan ang tingin ni Dao Ancestor Life, at biglang naglaho ang kanyang anyo. Malawak na universo. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa harap ng Dao Ancestor Life. Dao Ancestor. Magalang na sabi ng Heavenly Emperor Vast Universe. Bahagyang natatakot ang Heavenly Emperor Vast Universe sa kanyang puso. Bihira lang siyang ipatawag ng ninunong Dao kahit isa lang sa 1,000,000 taon, ano ba ito ngayon? Tumango si Dao Ancestor Life at sinabing, agad kang magpadala ng mga tao sa timog at maingat akong hanapin. Tingnan mo sa nakalipas na 500 taon, anong uri ng kababalaghan sa langit at lupa ang lumitaw. Ayokong may maiwan, naiintindihan mo. Nagmamadaling sinabi ng Heavenly Emperor Vast Universe, oo, naiintindihan ang nasasakupan na ito.
Aalis ang nasasakupan na ito at magpapadala ng mga tao agad. Sa harap ng lahat, ito ang pampaganya na sisimulan ng subasta sa pagkakataong ito. Divine Dao Rank 5 Martial Technique, Heavenly Profound Divine Sword. Ang martial technique na ito ay napakalakas, kayang linangin ng isang tao hanggang sa Celestial Deity Realm. Sa bawat antas na nilinang, halos kayang lampasan ng isang tao ang lahat ng nasa parehong ranggo. Ang base price ay 10 bilyon. Ang bawat increment ay dapat hindi bababa sa 500 milyon. Malinaw na bihasa si Sigmund sa ganitong uri ng subasta dahil sa kanyang malawak na karanasan, na nagpasigla sa kapaligiran sa pinangyarihan gamit ang ilang pangungusap. Ang Divine Dao Rank 5 Martial Techniques ay mga martial techniques na nilikha ng kahit man lang Celestial Deity Powerhouses. Ang kapangyarihang ito ay natural na pambihira. At ang pamamaraang ito ng paglilinang ay malinaw na mas pambihira pa. Ginamit ni Sigmund ang pagwawali sa mga nasa parehong ranggo upang ilarawan ito, malinaw na pinasigla nito ang subasta ng sabay-sabay at mas may awtoridad. Hindi nagtagal, ang Divine Dao Rank 5 Martial Technique na ito ay naibenta sa halagang 16.5 bilyon. Hindi interesado si Mateo dito. Gaano man kalakas ang teknik sa pakikipaglaban, hindi rin ito kasing husay ng kung ano ang angkop para sa kanya. Malinaw na ang Misty Sword Art ang pinakaangkop para sa kanya. Ang Misty Sword Art na batay sa Chaos 7 Span Cannon ay isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong martial technique. Ang paglampas sa mga nasa parehong ranggo ay isang biro lamang sa harap ni Mateo. Ang kasalukuyan niyang lakas sa pakikipaglaban ay kayang pumatay na sa karamihan ng mga first player Heaven Divine Lords. Parehong ranggo. Para kay Mateo, puro pagtalon lang ang mga realm. Masigasig na hinikayat ni Tio Holmes ang mga tauhan bago pa man mapagtanto ni Luther ang kahangahangang kakayahan ng Riverlock Capital City, at naunawaan din ang ibig sabihin ng kanilang banta. Si Luther ay nakaayos sa lugar na may ranggong langit na isa ring pribadong silid. Ngunit ang pribadong silid ay lubhang kulang kumpara sa lugar na may pinakamataas na ranggo. Batang Patriarka, ang ating layunin sa pagkakataong ito ay ang Boundless Heavenly Soul Stone. Kung ang mga Divine Essence Stone ay hindi sapat pagdating ng panahon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Tio Holmes. Ikinumpas ni Luther ang kanyang kamay at buong kumpiyansang sinabi, huwag mag-alala, nagdala tayo ng 120 bilyon ngayon. Sapat na ito para manalo sa bid para sa Boundless Heavenly Soul Stone. Ang Boundless Heavenly Soul Stone ay kapaki-pakinabang sa Divine Lord Realm, habang ang halaga nito sa Celestial Deity Realm ay hindi ganoon kalaki. Hindi naman masyadong mataas ang presyo. Ito ay isang kumpletong Divine Dao Rank 5 Martial Technique. Ang pagkuha nito ng ating Melody Sun Imperial City ay parang pagdaragdag din ng mga pakpak sa isang tigre, sino ang maglalakas loob na magsalita. Nakita ni Tio Holmes ang malungkot at walang pakialam na anyo ni Luther at hindi niya napigil ang bumantong hininga at hindi na nagpumilit. Alam na alam niya ang ugali ng batang patriarkang ito. Kung sasabihin mo pa, magagalit siya. Ang halagang 16.5 bilyon ay lumampas na sa halaga ng teknik na ito sa pakikipaglaban. Nadama ni Tio Holmes na hindi ito sulit. Ito ay dahil lamang sa mga salitang ito, hindi niya ito nang ahas na sabihin. Pagkatapos, marami pang mga bagay ang isinalang sa subasta. Ang huling presyo ng transaksyon ay halos lahat ay mahigit 20 bilyon. Ang dami talaga ng magagandang nangyari ngayong gabi. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi kailangan para kay Mateo. Hindi siya makapag-ipon ng masyadong interes. Naniniwala ako na ngayong gabi, maraming tao ang naghahangad ng isang bagay na isusubasta. Ang piraso ng Boundless Heavenly Soul Stone na ito ay natuklasan sa isang ore load. Hindi lamang ito napakalaki, kundi napakadalisay din ito. Nasuri na ito ng matandang lalaki. Ito ay pinakaangkop gamitin upang tulungan ang mga 9th-layered Heaven Divine Lords at half-step Celestial Deity Powerhouses na maunawaan ang Heavenly Dao. Ang piraso ng Boundless Heavenly Soul Stone na ito, ang base price ay 28 bilyon. Ang bawat increment ay hindi bababa sa 1 bilyon. Ngayon, simulan na ang pagbid. 35 bilyon. Sa sandaling humina ang boses ni Sigmund, may agad na naglabas ng 7 bilyong Divine Essence Stones. Bahagyang nadismaya si Tio Holmes sa isang tabi.
Napakabata pa ng batang patriarch na si Luther, wala pa ring pasensya. Sa mga ganitong subasta, ang dating dula ay psikolohikal na digmaan. Paano ito nakikipagkompetensya sa lakas ng boses? 37 bilyon. 40 bilyon. 50 bilyon. Direktang nagdagdag si Luther ng isa pang 10 bilyon, kaya natahimik ang lahat. 1657. Sa ilang bid, direktang double ang presyo ng Boundless Heavenly Soulstone. Ang paninindigan ng pagiging determinado na makamit ito ay talagang ikinatakot ng maraming tao. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang huling resulta. Sa dami ng taong nakalagay doon, paano nagkaroon ng dahilan para hindi siya lokohin? Bigla, isang ikalimang patong na langit na Divine Lord ang sumigaw, 51 bilyon. Lumungkot ang mukha ni Luther. Matagal pa siyang natuwa sa sarili nang makita niyang nabigla niya ang lahat kanina. Hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata, may nagtaas ng presyo. Nagngingit-ngit siya at sinabing, hindi ako naniniwala. 52 bilyon. Malamig na sinabi ng taong iyon, 53 bilyon. Galit na galit si Luther hanggang sa namula ang mukha niya at nagpatuloy, 60 bilyon. Sa pagkakataong ito, hindi na itinaas ng martial artist na iyon ang presyo. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, ayoko na, ibigay mo na sa kanya. Nang marinig iyon ni Luther, hindi napigilan ng mukha niya ang pagangat ng kanyang sarili at sinabing may malamig na ngiti, nakikipaglaban ka ba sa batang Panginoong ito, kaya mo bang makipaglaban? Hindi lingid ang boses ni Luther, narinig ito ng lahat ng nasa silid. Karamihan sa mga naruroon ay mga taong may malinaw na pag-iisip, at ang mga mukha ng lahat ay nagpapakita ng isang maalalahaning ngiti. Gumamit siya ng bahagya ng kaunting panlilinlang at direktang tumaas ang kita niya ng 10 bilyon. Hindi matiis ni Theo Holmes na tumingin ng diretso sa unahan, ngunit hindi rin siya makapagsalita para magbabala dahil gumuguho ang kanyang ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Sigmund at sinabing, 60 bilyon, mayroon pa bang mas mataas sa 60 bilyon? Kung wala, ang piraso ng Boundless Heavenly Soulstone na ito ay magiging pag-aari ng panauhin ng Heaven no. 5 room. Natahimik ang lahat. Pakiramdam ng lahat ay lumampas na sa orihinal nitong halaga ang Boundless Heavenly Soulstone at malinaw na hindi na ito karapat-dapat pang kumilos. Sa oras na ito, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw, 100 bilyon. Ikinagulat ito ng lahat. Sa mga manunood, may agad na bamulong, 100 bilyon. May nagalok pa nga ng 100 bilyon para makabili ng isang piraso ng Boundless Heavenly Soulstone. Hindi ba't kalokohan to? Sa pagkakataong ito, isang taong lubos na may karanasan ang nagpaliwanag, hey, medyo interesante. Hindi ito isang tanga, kundi isang eksperto. Man! Anong ibig mong sabihin? Malinaw, ang piraso ng Boundless Heavenly Soulstone na ito, ang mga bisita sa Heaven no. 5 room at Supreme no. 4 na room ay determinadong makuha ito at talagang hindi hahayaan ng kahit kaunting aksidente. Ngunit ang bisita ng Supreme no. 4 na room ay hindi kailanman kumilos. Naghihintay siya upang makita kung magkano ang mayroon ang kanyang kalaban. Ngayon, ang kanyang kalaban ay malinaw na ang natitira na lamang sa bisita ng Heaven no. 5 room. At sa oras na ito, bigla niyang itinaas ang presyo sa 100 bilyon. Malamang ay naabot na nito ang limitasyon ng Heaven no. 5 room. Sa ganitong paraan, may iligtas niya ang mga Divine Essence Stone sa pinakamataas na antas. Dahil masyadong nalantad ang Heaven no. 5 room. Gulat na sabi ng taong iyon, mayroon pa rin palang ganitong estratehiya. Siyempre naman. Minsan, makakaranas ng ganitong sitwasyon ang mga subasta. May mga taong nag-aasikaso ng isang bagay. Kahit ano paman, kailangan niyang manalo sa bid. Sa oras na ito, nagiging napakahalaga ng taktika. Tingnan mo, gusto pa ring taasan ng Heaven no. 5 room ang presyo, pero hindi na niya ito kayang taasan pa. Nang marinig ni Luther ang alok na ito, agad na naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Naglabas siya ng kabuoang 120 bilyon. Sa ngayon, 103.5 bilyon na lang ang natitira sa kanya. Direktang nalampasan na siya ng presyong sinabi ni Mateo. Hindi na niya kayang taasan pa ang presyo.
Nagngangalit ang mga ngipin ni Luther habang sumigaw, 103.5 bilyon. Pagkatapos sa sumunod na segundo, ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig at walang pakialam na muling sinabi, 105 bilyon. Putok. Binasag ni Luther ang mesa sa harap niya gamit ang palad at galit na sinabi, Sus Mariosep. Baliw ang taong ito, di ba? Ang gumastos pa ng mahigit 100 bilyon para makabili ng isang piraso ng Boundless Heavenly Soul Stone. Bumantong hininga si Tio Holmes at sinabing, Batang Patriarka, kalimutan mo na yan. Pareho lang tayo ng taong yan, determinado talagang makuha ang Boundless Heavenly Soul Stone. Hindi rin inaasahan ni Sigmund na ang piraso ng Boundless Heavenly Soul Stone na ito ay maibebenta sa ganoong kataas na presyo. Ang piraso ng Boundless Heavenly Soul Stone na ito ay pag-aari ng panauhin sa Supreme No. 4 na silid. Anunsyo ni Sigmund. Labis siyang nagtataka kung sino ang nasa Supreme No. 4 na room na ito, para maglaro ng mga tricks sa subasta sa napakataas na antas ng pagiging perpekto. Sa totoo lang, nang sinabi ni Luther na 60 bilyon, tinansya niya na ang limitasyon ni Luther ay humigit kumulang 100 bilyon. Ngunit matagal na siyang nalulong dito, dahil ang kanyang karanasan ay lubhang mayaman. Ganito niya ito tinatansya. Ang bisita ng Supreme No. 4 na room ay mayroon ding ganoong pagpapasya. Malamang, eksperto siya. Naisip ni Sigmund sa kanyang puso, medyo interesante ang silid na ito ng Supreme No. 4. Maya-maya, kailangan kong palawakin ang aking karanasan. Wala nang kinalaman kay Mateo ang mga sumunod na subasta. Kahit na ang halaga ng pagbili ng Boundless Heavenly Soul Stone ay higit pa sa kanyang inaasahan, hindi niya naramdaman na mayroon pa ring halaga. Hanggat kaya nitong pangalagaan ang buhay ni Mary Chris, kalimutan na ang 100 bilyon, paano pa kaya kahit 1 trilyon. Mayroong ilang mga puwersang naroon na nagmula sa mga pangkat ng Celestial Deity. Ang mga huling ilang item sa subasta ay maaari lamang gamitin ng mga may kapangyarihan sa Celestial Deity Realm. Hindi rin normal ang matinding kompetisyon. Napakalayo ng mga bagay na ito para kay Mateo. Bukod dito, hindi rin naman nagkulang si Mateo sa mga ito. Hanggat nakapasok siya sa Divine Lord Realm at nabuksan ang ikalawang palapag ng Purple Extreme Hall, ang magagandang bagay sa loob ay tiyak na napakarami para mabilang. Pagkatapos ng subasta, pumunta si Mateo sa backstage para magbayad gamit ang mga Divine Essence Stone. Hindi niya inaasahan na naghihintay na pala doon si Sigmund. Nakita ni Sigmund si Mateo, ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang nabaling ang layunin. Hindi niya inakalang ang ganitong klaseng pamamaraan ng pagbid para sa mga veterano ay galing pala sa kamay ng isang binata. Elder Gian. Sabi ni Mateo kasama si Sigmund habang magkahawak ang mga kamay. Interesado pa rin si Mateo sa mga lihim na ito ng Heavenly Emperor. Gustong-gusto niyang maunawaan kung anong uri ng mga batas ng langit na daw ang maaaring magpahintulot sa kanila na linangin ang gayong misteryosong banal na asensya. Ngumiti si Sigmund at sinabing, tunay nga, ang mga bayani ay nagmumula sa mga kabataan. Hindi ko talaga inaasahan na ang panauhin ng Supreme No. 4 na room ay talagang isang binata. Sa oras na ito, biglang lumitaw si Archie at sinabing, Kuhu, hindi alam ni Elder Gian, si Master Crosswell ay hindi isang ordinaryong binata. Bahagyang nagulat si Sigmund at tumingin kay Archie at sinabing, Nako. Paanong hindi siya ordinaryo? Ngumiti si Archie at maikling ikinwento ang sitwasyon ni Mateo. Sa kanyang puso, si Sigmund ay labis na nagulat. Medyo hindi makapaniwalang sinabi niya, Diyos ng Alchemy, hindi mo basta-basta masabi ang ganitong uri ng mga salita. Ang matandang ito ay nabuhay hanggang sa ganitong katandaan at masasabing napakamaalam at may karanasan. Hindi pa rin ako nakakita ng Void Spirit Divine Pills ng higit sa ilang beses. Ngumiti si Archie at sinabing, alam na ng mga tao ng Riverlock Capital City ang bagay na ito. Bukod pa rito, paano nagawang magsalita ng kalokohan nitong si Lee sa harap ni Elder Gian? Dumami ang lahi ng Heavenly Emperor Profound Secrets, napakalaki ng kanilang pamilya, at sila ay nakakalat sa buong Heavenspan world. Si Sigmund ay isa lamang napakalayong supling ng Heavenly Emperor Profound Secrets. Pero kahit na ganoon, wala ring nangahas na maliitin si Sigmund. Dahil walang nangahas na maliitin ang pamilyang Gian.
Labis na nagulat si Sigmund sa kanyang puso at hindi namamalayang umikot ang banal na asensya, inilapat ito sa kanyang dalawang mata, at tumingin kay Mateo. Arg! Biglang sumigaw si Sigmund ng malungkot, tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang magkabilang mata. Hindi napigilan ni Archie ang Mama Atlas sa takot nang makita ang sitwasyon at dali-daling nagsalita, Elder Gian, anong problema mo? Nanginginig na ibinaba ni Sigmund ang dalawang kamay, kaya naman laking gulat ng mga nakapalibot na tao. Nakita ko na lang ang kanyang dalawang mata na nakapikit ng mariin kasabay ng dalawang hanay ng madugong luha na umaagos sa gilid ng kanyang mga mata, na mukhang walang kapantay na malungkot. Hindi rin inaasahan ni Mateo na ganito ang magiging sitwasyon at nag-aalalang nagtanong, Elder Gian, ayos ka lang ba? Dahan daw ang umiling si Sigmund at sinabing, ang dating sarili na ito ay walang kakayahan at pinagtawanan siya ng kanyang kaibigang si Mateo. 1658. Dumagsa ang mga alon ng Titanic sa puso ni Sigmund. Ang kanyang profound spirit chaos formula ay nakultivate na hanggang sa ika-4 na antas. Ang kanyang sining ng viewing aura ay nasa grand completion rank 14. Gayunpaman, nakaranas siya ng nakakatakot na reaksyon sa isang sulyap lamang. Nakakapangilabot talaga ang kadakilaan ng kapalaran ng batang ito. Elder Gian, ginamit mo ba? Ang sining ng pagmamasid sa aura ni Mateo ngayon lang. Tila may naintindihan si Archie at hindi niya napigil ang magtanong. Alam ni Sigmund na hindi niya ito may tatago. Kaya't sinabi niya nang may mapait na ngiti, nang marinig ang sinabi mo ngayon lang, medyo naging mausisa ang matandang ito. Kaya ginamit ko ang sining ng pagmamasid sa aura. Hindi ko inaasahan na. Ang matandang ito ay walang kakayahan at talagang nakaranas ng negatibong reaksyon. Gulat na sabi ni Archie, siguro nagbibiro lang si Elder Gian. Sa loob ng hangganan ng 3 lungsod na ito ng imperyo, sino ba ang hindi makakaalam na ang sining ni Elder Gian sa pagmamasid ng aura ay lubos na tumpak? Paano ka magiging walang kakayahan? Sa oras na ito, may 2 figure pang lumapit. Sila ay ang Panginoon ng lungsod na si Cyrus at ang Panginoon ng Blood Rainbow Manor na si Wang Chao. Nang makita nilang tumutulo ang mga luha sa dalawang mata ni Sigmund, namutla sila sa takot at sinabi, Elder Gian, anong problema mo? Maikling ipinaliwanag ni Archie ang sitwasyon. Puno ng pagkamangha ang mga titig ng dalawang tao nang tumingin kay Mateo. Mukhang hindi naman talaga mali ang kanilang paghatol dati. Elder Gian, ano kaya ang kulay ng kapalaran ni Master Mateo? Tanong ni Cyrus. Hindi lihim ang sining ng Heavenly Emperor profound secret sa pag-obserba ng aura. Ang kapalaran ng isang tao ay maaaring hatiin sa 7 antas. Kapag nag-oobserba ng aura, magpapakita ito ng iba't ibang kulay. Ang pulang aura ang pinakamahina, habang ang lilang aura ang pinakamayaman. Karaniwan, ang mga nakakaabot sa purple aura, basta't hindi sila nahuhulog, ang pagpasok sa True God Realm sa hinaharap ay halos isang siguradong pusta. Ang makapangyarihang iyon na nag-iwan ng Suppression Ancient Heaven Gate ay dating nakita ng sining ng Gian family sa pagmamasid ng mga aura, at ang taong iyon ay may pinakamayamang lilang aura. Napangiti ng mapait si Sigmund at sinabing, walang nakita ang matandang ito. Pero sa palagay ng matandang ito, malamang na ang Imperial Aura ang kapalaran ng munting kaibigang si Mateo. Isang tingin lang ang binitawan niya at nabulag na ang sarili. Imperial Aura. Nanginig ang 3 malalaking makapangyarihang nilalang sa buong paligid. Imperial Aura, narinig na rin nila dati. Sa Riverlock Capital City lang, sa ganitong uri ng liblib na lugar, imposibleng lumitaw ang Imperial Aura. Dahil ang mga taong may Imperial Aura ay masasabing mayroong tadhana na sumusuway sa langit, at lahat sila ay nagawang makapasok sa Empyrean Realm sa huli. Bilang isang Heavenly Empyrean, isa na itong makapangyarihang nilalang na nakatayo sa pinakatuktok ng mundong ito, isang pag-iral na kailangan nilang hanggan, at isa ring pag-iral na hindi maabot habang buhay. Maaari kayang makamit ng binatang ito sa harap nila ang Empyrean Realm sa hinaharap. Sinabi na ito ni Dustless kay Mateo, kaya naunawaan din ni Mateo ang kahulugan ng Imperial Aura. Pero hindi siya interesado rito. Ang interesado siya ay ang pamamaraan ng paglilinang ni Sigmund. Biglang ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, Elder Gian, may mapangahas na kahilingan si Mateo.
Sa oras na ito, medyo naiiba na naman ang pananaw ng iilang taong ito kay Mateo. Isang magiging makapangyarihang Empyrean, hindi ba't sulit siyang purihin nila? Dahan daw ang tumango si Sigmund at sinabing, sabi mo. Sabi ni Mateo, Elder Gian, pwede mo bang ipakita muli ang iyong banal na diwa? Gusto itong maranasan mismo ni Junior. Medyo nagulat si Sigmund ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Kaya naman, pinaikot niya ang Profound Spirit Chaos Formula at inilabas ang kanyang banal na asensya. Nanginig ng husto si Mateo nang maramdaman ang banal na diwa na pinakawalan ni Sigmund. Ang banal na asensya na ito ay tunay ngang misteryoso at walang kapantay. Higit sa lahat, nakaramdam si Mateo ng kaunting kaguluhan mula sa konsepto ng banal na asensya ni Sigmund. Labis siyang nagulat dahil dito. Ang banal na asensya ng bawat martial artist ay magkakaroon ng mga banayad na pagkakaiba dahil sa mga pagkakaiba sa pamamaraan ng cultivation na kanilang nililinang. Ang ilang divine essence ay angkop para linangin ang mga teknik sa pakikipaglaban gamit ang sword daw, ang ilang divine essence ay angkop para linangin ang mga teknik sa pakikipaglaban gamit ang apoy. Ngunit ang mga kayang maglinang ng kahit kaunting kaguluhan, divine essence, ay kakaiba. Napakalawak ng mundo, parang minamaliit ko ang mga bayani ng mundo. Ang Sigmund na ito ay isa lamang 9-layer Heaven Divine Lord at napakalakas na niya. Iniisip ko kung gaano kalakas ang Heavenly Emperor Profound Secrets na iyon. Sabi ni Mateo nang may pabago-bagong emosyon sa kanyang puso. Sabi ni Dustless, si Heavenly Emperor Profound Secrets ay nabuhay ng ilang 10,000 taon, alam ng Diyos. Siya ang transcendent na emperador sa langit na may pinakamahabang buhay. Mayroon pang ang alamat na minsan na siyang nakipaglaban para sa posisyon ng Dao Ancestor noon ngunit nabigo sa huli. Ang ganitong uri ng pag-iral ay natural na hindi may lalagay sa parehong kategorya ng mga ordinaryong tao. Ang mga ganitong uri ng pag-iral ay pawang mga powerhouse na lumalapit sa Great Dao. Ang paglinang ng Chaos Divine Essence ay hindi kakaiba. Sabi ni Mateo, mukhang hindi mali ang landas ko. Kahit ang Heavenly Emperor Profound Secrets, ang ganoong klaseng powerhouse, ay hinahabol din ang Chaos Divine Essence. Ang Chaos Divine Essence lang nila ay malayong maging kasing dalisay ng akin. Nang masaksihan ang banal na diwa ni Sigmund, mas naging sigurado si Mateo sa kanyang landas. Ang gusto niyang gawin ngayon ay hanapin ang direksyon ng susunod na hakbang. Maraming salamat, Elder Gian. Ang Profound Spirit Chaos Formula ay tunay ngang malalim at mahirap unawain, hinahangaan ni Mateo, taos-pusong sabi ni Mateo. Huho, iyan ang biyayang ipinagkakalob ng Ancestor. Kaunti lang ang natutunan namin. Hindi na dapat banggitin. Kung malaya ang little friend na si Mateo, walang masama kung pupunta ka sa Extreme Light Imperial City, sabi ni Sigmund. Tumango si Mateo at sinabing, sige, bibisita talaga ako sa susunod. Sa isang sulok ng kalye, nagngalit ang mga ngipin ni Luther sa puot at sinabing, Tio Holmes, ang batang iyon ay ayaw lumabas. Talagang may binili siya. Kataas-taasang rehiyon, ang mga bibili ng Boundless Heavenly Soulstone ay siya lamang. Pagkatapos ng subasta, ayaw itong tanggapin ni Luther. Hinala niya na si Mateo ang nakikipagkompetensya sa kanya, kaya nagbantay siya sa labas. Tumango rin si Tio Holmes nang marinig ito at sinabing, malamang. Nagtanong na ako dati, nakakolekta na siya ng Myriad Longevity Heavenly Soulstones dati. Makatuwiran lang na ibid ito sa Young Patriarch para sa Boundless Heavenly Soulstone. Madilim ang tingin ni Luther habang sinasabi niya ito sa malamig na boses, hindi ko ito matatanggap. Tio Holmes, papatayin ko siya. Una, ipaghihiganti nito ang alitan noon. Pangalawa, para rin itong agawin ang Boundless Heavenly Soulstone para kay Ama. Kung mawawala ito sa pagkakataong ito, kakailanganin ni Ama na maghintay ng walang ideya kung ilang taon bago magkaroon ng pagkakataong makalusot sa Celestial Deity Realm. Kumunat ang noo ni Tio Holmes at sinabing, Batang Patriarka, kahit tama iyan, ang tatlong pangunahing puwersa ay malinaw na pumapabor sa kanya. Hindi madali para sa atin na kumilos. Hindi ko rin sinabing patayin siya sa lungsod. Kapag natapos na ang mana ng Suppression Ancient Heaven Gate, tiyak na aalis siya sa Riverlock Capital City. Sa oras na iyon, tayo.
May masamang ekspresyon si Luther habang ginagawa ang isang aksyon ng pagpugot ng ulo. Pinag-isipan ito ni Tio Holmes at Tumango, makatwiran ang mga sinabi ng batang patriarka. Kaya lang, natatakot ako na hindi maliit ang pinagmula ng batang ito. Kung gusto natin siyang patayin, mas mabuting maging handa tayo. Tumango si Luther at sinabing, "Man, humingi ka ng tulong kay Ama ngayon din. Magpadala ka sa kanya ng mas maraming eksperto." Hey, isang batang origin deity realm, para maglakas loob na hamanin ang batang Panginoong ito, ipapaalam sa iyo ng batang Panginoong ito ang tinatawag na kawalan ng pag-asa. Opo, batang patriarka, sabi ni Tio Holmes. Sa araw na ito, biglang sumabog ang hilaga ng lungsod na may mga sinag ng makinang na liwanag. Ilang daang sinag ng liwanag ang biglang lumabas mula sa langit, na nagniningning sa lupa, na parang mga spotlight. Proyeksyon ng bilog ng espiritu. Ito ang proyekto ng bilog ng espiritu. Bukas na ang Suppression Ancient Heaven Gate. Ang kababalaghang ito ay sabay-sabay na nagpagalit sa mga martial artists sa lungsod. Sandaling nagwala ang mga martial artist na iyon, mabilis na lumabas ng lungsod, baka maiwan sila. Sa ilang sa hilaga ng lungsod, isang pintuang bato ang nakatayong tuwid at mataas. Sa harap ng tarangkahang bato, lumitaw ang mga bilog ng liwanag sa lupa. Naglaban ang mga martial artist, sinusubukang pumasok sa mga bilog ng liwanag. 1659. Hanggat kaya ng isang tao na huminga ng 100 beses sa bilog ng liwanag, makukuha niya ang pagkilala sa Suppression Ancient Heaven Gate at makapasok sa loob, at makukuha ang mana. Magsialis kayong lahat para sa akin. Mamatay ang mga humahadlang sa akin. Akin na itong bilog na ilaw. Putok. Sa loob ng ilang panahon, hindi mabilang na maalab na tingin ang nakatingin sa Suppression Ancient Heaven Gate. Umaasa silang lahat na makapasok sa loob at makuha ang mana. Gayunpaman, ilan daang upuan lamang ang naroon. Hindi pangkaraniwang matindi ang kompetisyon. Sa kalagitnaan ng hangin, hindi mabilang na mga banal na asensya ang hindi mabilang ng walang pagpipigil, na mukhang walang kapantay na kagandahan. Umaalon sa kalangitan ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng batas. Paminsan-minsan ay nabubuwal ang mga martial artist. Ang eksena ay lubhang kalunos-lunos. Gayunpaman, ang mga tunay na makapangyarihang nilalang ay hindi pa nakakakilos. Ang mga sumugod ngayon ay pawang maliliit na fries. Kamahalan, ang mga taong ito ay baliw. Nakakatakot talaga. Emosyonal na sabi ni Cooper. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, ang ganitong uri ng maswerteng pagkakataon ay sapat na upang mabago ang buhay ng isang tao tungo sa pinakamababang antas ng martial artist. Natural lang na kailangan nilang gawin ang anumang kinakailangan. Sabi ni Cooper, mabuti na lang at may limitasyon sa edad ng buto ang Suppression Ancient Heaven Gate na ito. Kung hindi, wala na talaga itong kinalaman sa atin. Ang Suppression Ancient Heaven Gate na ito ay tila naghahanap ng kapalit. Kaya naman, ang edad ng kalansay ay limitado sa wala pang 5,000 taong gulang. Ang mga mahigit 5,000 taong gulang, kahit na sila ang nasa light circle, tatanggihan pa rin sila. Dahil sa lakas ni Cooper, isa na siyang natatanging talento sa mga wala pang 5,000 taong gulang. Kaya naman, ang pagsakop niya sa isang light circle ay halos sigurado na. Kung hindi, kapag nasakop na ng mga nasa gitnang yugtong Divine Lord Realm Powerhouse ang labanan, ano na ang kinalaman nito sa iba? Ngumiti si Mateo at sinabing, malapit na ang oras, tara na. Bahagyang ngumiti si Cooper, at mabilis na lumabas ang kanyang figure. Nakasunod si Mateo at hindi naman siya gaanong mabagal kaysa kay Cooper. Tingnan ninyo, mayroon talagang isang origin deity na gustong sumakop sa isang light ring. Sinusubukan ba niya ang kamatayan? Hahaha, talaga, napakaraming uri ng ibon kapag malaki ang kagubatan. Man! Sandali lang. Bakit nakakalipad ang isang origin deity realm? Talaga nga. Nakuha ko, naunawaan niya siguro ang mga batas sa espasyo. Diyos ko, talagang halimaw. Ano na? Sino mang pumihil sa iyong ama na makuha ang mana, ang iyong ama ang magpapakamatay. Si Mateo ay talagang kapansin-pansin sa isang grupo ng mga makapangyarihang Divine Lord Realm, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga tao.
Sa ilalim ng proteksyon ni Cooper, direktang nasasakop ni Mateo ang isang bilog na may liwanag. Pagkatapos, si Cooper ay sumasakop din sa isang bilog na may liwanag sa paligid. Masyadong malakas ang lakas ni Cooper, kakaunti ang kanyang makakatapat. Bro, humanda ka sa tatay mo. Hindi nagtagal matapos lumapag si Mateo at sakupin ang isang bilog na may liwanag, isang unang patong na banal na Panginoon ng langit ang sumugod patungo kay Mateo ng may pagmamataas. Hindi pa tapos ang pag-upo sa isang upuan, kailangan mong makapagpigil ng hininga ng 100 beses bago mo makuha ang pagkilala sa Suppression Ancient Heaven Gate. Malamig na tumawa si Mateo, biglang umatake ang Juni Sword. Ugong. Ang martial artist na iyon ay direktang pinalipad ni Mateo gamit ang isang espada. Sa simula, pakiramdam ng lahat ay malambot na persimmon si Mateo. Kaya lahat sila ay sabik na subukan ito. Ang espada ni Mateo ay sabay-sabay na nagulat sa lahat, dahilan para hindi sila maglakas loob na kumilos ng walang maingat na pagsasaalang-alang. Itong bilog ng espiritu, itong gusto ninyo. Sa mga hindi kumbinsido, halika at labanan ninyo ako. Tumayo ng tuwid si Mateo dala ang kanyang mahabang espada, walang kapantay at dominanti. Kahit na siya ay origin deity realm lamang, ang kanyang aura ay tumaas sa kalangitan, at talagang nagbigay ng matinding pressure sa mga martial artist na iyon. Sandaling walang nang ahas na humakbang paarap. Paano naging ganito kalakas ang batang ito? Kayang-kaya talagang talunin ng isang origin deity realm ang isang first layer heaven divine lord gamit ang isang espada lang. Naalala ko, narinig ko na may isang origin deity realm na tumalo sa young patriarch Luther ng Melody Sun Imperial City ilang araw na ang nakalipas. Siya siguro ito. Sa sandaling marinig ito ng lahat, hindi maiwasang magbago ang kanilang mga ekspresyon, at naglantad ng pag-aalala kay Mateo. Sa loob ng ilang panahon, marami ng mga tao ang gustong lumaban sa isang retreat at makipagkompetensya para sa ibang mga spirit circle. Lahat kayo, salakayin ninyo. Iisa lang siya. Tingnan ko kung ilang tao ang kaya niyang harangan. Biglang may nagpasiklab ng apoy sa karamihan. Nanlamig ang tingin ni Mateo at tumingin sa taong iyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Luther. Tunay ngang naantig ang damdamin ng mga martial artist na inudyukan ni Luther. Gusto rin ng isang batang origin deity realm na sumakop sa isang spirit circle, mangarap ka. Sama-sama kayong sumalakay. Totoo nga, mahigit 100 first layer heaven divine lord powerhouses ang sabay-sabay na sumugod patungo kay Mateo. Dahil nasa isang spirit circle na, hindi na makakagalaw ang isa. Kung hindi, hindi na mabibilang ang mahalagang oras ng pag-okupa sa isang spirit circle. Sa makatuwid, ang bawat taong sumakop sa isa ay dapat magkaroon ng lakas na higit pa sa mga tao. Dahil lahat sila ay mga buhay na target. Malinaw na tila mas mahina si Mateo sa kanila. Nang makita ang eksenang ito, labis na nasiyahan si Luther sa kanyang sarili. Hey, paano kung kaya mong tumalon sa mga kaharian at lumaban? Hindi ako naniniwala na kaya mong labanan ang mahigit 100 powerhouse ng Divine Lord ng mag-isa. Nasaktan mo ba ang batang Panginoon na ito at gusto mo pa ring makuha ang mana? Mangarap ka na lang. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Luther ang kanyang mahabang espada at sumugod papunta kay Mateo. Sa isang iglap, napalibutan si Mateo ng mga kalaban sa lahat ng direksyon. Malamig siyang tumawa at may paghamak na sinabi, gusto mong apihin ang mahihina gamit ang mga numero. Kung gayon, kailangan ninyong lahat maging handa sa kamatayan. Tungkol sa banta ni Mateo, natural lang na hindi nila ito pinansin. Tutal, si Mateo ay isa lamang origin deity realm. Mahigit 10 sa kanila, hindi sila makapaniwala na hindi nila mapipilit si Mateo na umalis. Ugong. Mabilis na dumarating ang mahigit 12 ng mga tao nang bigla silang lahat natumba mula sa ere, kasabay ng sunod-sunod na mga ungol. Malabo na sining ng espada. Lumabas ang enerhiya ng espada ni Mateo. Ang ilang mga powerhouse na sumugod sa unahan ay natalo nito. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga sugat ng enerhiya ng espada. Mga batas ng pinagmulang magnetiko. Diyos ko, paanong ang daming kakayahan ng batang ito? Mga batas sa espasyo, mga batas sa magnetikong pinagmulan, paano nauunawaan ng batang ito ang napakaraming mahiwagang batas? Napakalakas.
Hindi niya kayang tapatan ang mga first layer Heaven Divine Lords. Namangha ang lahat sa mga pamamaraan ni Mateo. Sa ilalim ng paningin ng libu-libong makapangyarihang miyembro ng Divine Lord Realm, siya lamang ang nakapatay ng mahigit 100 tao. Ang mga first layer Heaven Divine Lord Realm powerhouses ay walang lakas para gumanti sa harap niya. Ang ganitong uri ng lakas ay itinuturing ng isang nangungunang powerhouse sa mga first layered Heaven Divine Lords. Natural lang na may kwalifikasyon ang taong iyon para makakuha ng pwesto. Kung sino pa ang hindi pa kumbinsido, pwede kayong lahat pumunta. Tatanggapin ko kayong lahat dito. Nakatayo si Mateo habang nakataas ang espada, ang tingin niya ay parang sulo, at kahanga-hanga ang aura. Sa wakas ay umatras na rin ang mga makapangyarihang iyon. Tumakbo ka dali. Ang lalaking ito. Ang lakas ng lalaking ito. Ang mga martial artist na nakaligtas ay natisod at gumapang palayo. Biglang inatake ng Origin Magnetic Field si Luther kanina lang at bigla siyang natamba ng malakas. Mabuti na lang at sumugod siya ng kaunti pagkatapos at hindi siya tinamaan ng espada. Kung hindi, isa na sana siyang bangkay ngayon. Habang nakatingin sa di matatawarang anyo ni Mateo, si Luther ay puno ng takot at hinanakit. Paanong may ganito kakakaibang tao sa mundong ito? Paanong mas hihigit pa ang talento ng isang tao kaysa sa kanya? Sa oras na ito, dumaan ang tingin ni Mateo sa karamihan at itinoon ito sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Luther na parang tinamaan ng isang nakapaparalisadong salot, hindi siya nang ahas na gumalaw kahit kaunti. Hindi man lang natago ang balak na pumatay sa mga mata ni Mateo. Malinaw na talagang galit na galit siya. Sa wakas, umatras ang lahat ng mga makapangyarihang tao. Ang lugar ni Mateo ay naging isang bawal na lugar. Kahit ang mga pangalawang patong na kapangyarihan ng Divine Lord sa langit ay ayaw lumapit at pukawin din si Mateo. Hindi naman sa takot sila kay Mateo, kundi dahil may malalambot na persimmon na maaaring masahin, bakit pa nila pipiliin ang matigas na persimmon? Paulit-ulit na naganap ang madugong labanan sa buong paligid. Maraming mga batang henyo ang namatay, at ang kanilang mga daw ay naglaho. Pero buong pagmamalaking tumayo si Mateo. Wala nang nangahas na lumapit at manggulo pa. 1660. Sa wakas, ang mga labanan ay naging mas kaunti at mas kaunti. Ang bawat bilog ng mga espiritu ay napasailalim sa pagmamayari ng bawat isa. Ngunit ang mga nakakuha ng mga spirit circle, karamihan sa kanila ay mga third layer Heaven Divine Lords at second layer Heaven Divine Lords. Napakakaunti lamang ng bilang ng mga first layer Heaven Divine Lords. Matapos takutin si Luther ni Mateo, nakahanap din siya ng isang soccer at pilit na tinakop ang isang spirit circle. 100 hininga ng oras ang lumipas, sunod-sunod na bilog ng espiritu ang naglabas ng mga bakas ng makapal na hamog. Bigla, naramdaman ni Mateo na isang piraso ng kanyang banal na pandama ang kusang kumawala sa kanyang katawan, lumipad patungo sa Suppression Ancient Heaven Gate. Swoosh! 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 Kumawala ang mga sinag ng liwanag, at lumipad patungo sa Suppression Ancient Heaven Gate. Ang mga martial artist na hindi nakaagaw ng mga spirit circle ay nakikita lamang ang mga taong ito na pumapasok upang maghanap ng kayamanan gamit ang kanilang mga matang may inggit. Nakaramdam lamang si Mateo ng panlalabo sa kanyang paningin at pumasok siya sa isang malawak at mabituing kalangitan. Ito ba ang maalamat na Suppression Ancient Starry Sky? Tunay ngang mahiwaga. Ang bawat bituin ay kumakatawan sa isang kayamanan. Kung mas maliwanag ang bituin, nangangahulugan ito na mas malakas ang kayamanan. Naghihintay pa rin ng Terra na. Kayamanan sa harap, ang mga martial artist ay nawalan ng kahinahunan, kumilos ng paisa-isa, lumilipad patungo sa mga bituing iyon. Hindi nila masyadong pinagtuunan ng pansin ang mga medyo maitim na bituing iyon. Lahat sila ay nagtutuon sa pinakamaliwanag na ilang bituin. Lumipad lang sila ng kalahati at ang kanilang mga figure ay hindi na kayang umusad kahit 1 pulgada. Hey, talagang pinalalaki nila ang sarili nilang mga kakayahan. Paanong ang tunay na makapangyarihang mga mana ay magiging katulad ng makukuha ng isang karaniwang tao? Mapanghamak na sabi ni Dustless. Ang Soul Suppressing Pearl ay isinama sa banal na sentido ni Mateo at dinala rin sa loob. Sabi ni Mateo, ano ba ang kaya kong gawin kung saang baitang ako maglakad?
Hinaplos ni Dustless ang kanyang balbas at sinabing, "Huho, kung nandito ang matandang ito, natural lang na mas maganda ang mararamdaman mo." Hindi napigilan ni Mateo ang mapangiti nang marinig niya iyon. Sinasabing ang manang ito ay naiwan ng isang True God powerhouse, ngunit ang Soul Suppressing Pearl ay isang kayamanan ng mga espiritong nasa pinakamataas na antas ng Empyrean. Hindi ito sineryoso ni Dustless. Tunay ngang hindi ka panipaniwala ang kakayahan ng mga powerhouse ng True God para makalikha ng ganitong uri ng rehiyon ng kamalayan. Wala lang talaga kayong ideya kung ano ang pinakamalakas na mana rito. Tanong ni Mateo. Ang pinakamalakas na mana ay natural na wala rito, kundi sa kailaliman ng mabituing kalangitan. Sabi ni Dustless. Ngumiti si Mateo kay Cooper at sinabing, "Tatem, Terena at makisaya na rin tayo." Hey. Sige. Gusto ko ring makita kung saan naroon ang potensyal ko. Nakangiting sabi ni Cooper. Pagkatapos mag-usap, tumalon ang dalawang tao at nagtungo sa malawak at mabituing kalangitan. "Sus Mariosep, konti na lang, gumalaw ka para sa akin." Isang pangalawang patong na langit na Divine Lord Martial Artist ang nagpumiglas hanggang sa mamula ang kanyang mukha hanggang tainga, ngunit ang kanyang katawan ay hindi nakagalaw kahit isang pulgada. Ngunit ilang daang talampakan lamang ang layo niya mula sa isang nakasisilaw na bituin. Sa oras na ito, dalawang figure ang magaan na dumaan sa kanya, walang kapantay na relax, na bumubuo ng isang matinding kaibahan sa kanya. Nakita ni Cooper na napakaliwanag ng bituin na iyon at hindi niya napigil ang abutin ito para agawin. Sumimangot ang martial artist at umungol ng malakas, "Akin na yan. Bawal kang mangagaw." Natatawang tanong ni Cooper, "Nakasulat ba ang pangalan mo dyan?" Hindi mapigilan ng taong iyon ang mabulunan nang marinig niya ito, ngunit sa loob-loob niya ay ayaw niyang sumuko. Nakakadiri talaga kung ikukumpara ang mga tao. Sa rehiyong ito ng mabituing kalangitan, mas malalim ang loob, mas tumataas ang talento ng isang tao. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas para makarating dito, pero ngayon ay tila isang biro lamang ito. Maingat na naramdaman ito ni Cooper, ngunit bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay at sinabi, "Kamahalan, ito ay isang Divine Dao Rank 5 cultivation method, mukhang maganda naman." Nanginig ang buong katawan ng martial artist na iyon, at mas lalong lumakas ang pag-aatubili sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakala na malamig na sinabi ni Mateo, isang Divine Dao Rank 5 cultivation method lang. Isa lang ang mailalabas mo rito, itapon mo na lang. Oh! Casual na inihagis ito ni Cooper ng may pagsunod. Bumalik ang bituin sa orihinal nitong pwesto. Tuwang-tuwa ang martial artist na iyon sa pag-uusap ng 2 taong ito. Masyadong casual din naman ito, di ba? Ang dating matinding kawalan ng pagsang-ayon ay nauwi sa pagkamangha sa oras na ito. Ang pamamaraan ng paglilinang sa ika-5 ranggo ng Divine Dao, hindi man lang nila ito nagustuhan. Dapat malaman ng isa, ang mga pamamaraan ng paglilinang sa Divine Dao Rank 5 ay madaling kapalit ng 1 o 2 bilyon. Tumutulo ang luha ng martial artist na iyon, iniisip niya sa sarili, hindi kayo dapat ipaglaro sa mga taong tulad nito, mabuti pang kunin na lang natin ito ng direkta. Masyado rin itong nakakasakit, di ba? Hindi tumigil sina Mateo at Cooper, at diretsyong umalis. Habang ang martial artist na iyon ay desperadong gumagapang pasulong, umaasang maabot ang Divine Dao Rank 5 cultivation method na iyon. Kahit gaano siya magsikap, lagi pa ring kulang ang kaunting iyon. Ilang daang martial artist, bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Ngunit ang mga nakarating sa ranggong ika-5 pamamaraan ng cultivation ay orihinal na kakaunti na lamang. Kung tungkol sa mas malalim pa, hindi sila nakarating doon. Hahaha. Ang Peak Rank 5 Cultivation Method, Crimson Light 9 Brilliance Divine Art. Gamit ang cultivation method na ito, kaya kung mag-cultivate hanggang sa tugatog ng Celestial Deity Realm. Sa mabituing kalangitan, biglang umalangaw-ngaw ang isang boses, tila labis na nasa sabik. Hindi kalayuan, may ilang martial artist na nagbigay ng inggit na tingin. Tunay ngang karapat-dapat maging isang henyo na kilalang makakarating sa Celestial Deity Realm, para makakuha ng Peak Rank 5 Cultivation Method. Hay nako, napakalaki ng pagkakaiba ng bawat isa.
Kung walang aksidente, ang paraan ng paglilinang na nakuha ni Luther ang malamang na magiging pinakamahusay sa pagkakataong ito, tama ba? Nang marinig ang mga buntong hininga ng paghanga mula sa lahat, labis na nasiyahan si Luther sa kanyang sarili. Dahil sa mabituing kalanggitang ito, siya ay naglakad mismo sa unahan. Malinaw na ang kanyang talento ay pinakadakila. Ang apex cultivation method ng Melody Sun Imperial City ay maaari lamang mag-cultivate hanggang sa ikatlong patong ng langit na Celestial Deity Realm. Sa makatuwid, kung walang espesyal na di inaasahang pagkikita, dito rin titigil ang huling kaharian ni Luther. Pero ngayon, iba na. Ang set na ito ng Crimson Light 9 Brilliance Divine Art ay sapat na upang suportahan siya sa pag-cultivate hanggang sa rurok ng 9th-layered Heaven Celestial Deity, isang hakbang na lang ang layo mula sa True God Realm. Naniniwala si Luther na gamit ang kanyang talento, kaya niyang lubos na linangin ang ikasyam na patong ng langit na Celestial Deity Realm. Sa oras na ito, dalawang figure ang lumapit, tila napaka-relax. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, marahan na lumapit sina Mateo at Cooper at mabilis na lumapit kay Luther. Sumulyap si Cooper kay Luther at may paghamak na sinabi, isang simpleng pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng ikalimang divine daw, tingnan mo kung gaano ka natuwa. Walang silbi. Ayaw ni Cooper na magkaroon ng anumang positibong impresyon kay Luther. Nang makita siyang nagyayabang, hindi niya napigil ang suntukin ito. Nang makita ni Luther ang 2 taong ito, ang saya na nararamdaman niya kanina ay agad na naglaho sa isang iglap. Kung titingnan ang hitsura ng 2 tao, tila may natitira pa silang lakas. Samantalang siya ay wala ng kapangyarihang sumulong. Humph! Para saan pa ang ipinagmamalaki mo? Habang nauuna ka, lalo kang lumalakas. Hindi ako naniniwala na kaya pa ninyong umabant ng husto. Sabi ni Luther nang may malamig na ngiti. Ganun ba? Kung gayon, tingnan natin. Sabi ni Cooper nang may pang-iinis. Mahina na sinulyapan ni Mateo si Luther at sinabing, tara na. Isa ka lang puloka sa ilalim ng balon, hindi mo na kailangang pakialaman siya. Pagkatapos magsalita, isinama ni Mateo si Cooper at nagpatuloy sa paglakad, iniwan ang maitim na mukha na si Luther. Tunay nga, lalong tumindi ang resistensya sa unahan. Di nagtagal, hindi na nakaabante si Cooper. Ang matinding pagtutol ay nagpahirap sa kanya na humakbang kahit isang hakbang. Kamahalan, ako. Hindi na ako makagalaw. Sabi ni Cooper. Gayunpaman, wala siyang intensyong hindi makipagkasundo rito. Alam ni Cooper na ang kanyang kakayahang maglakad hanggang dito ay lubos na kapurihan para sa kanyang kamahalan. Sa kanyang orihinal na talento, malamang hindi siya kasing galing ni Luther. Lumingon si Mateo at tumango, sige, dito ka na lang, titingnan ko pa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.